Ha? 6 months advance? 2 months deposit? Ang lupit mo naman sa bagong tenant, Pepe. Gulantang nasabi ni Megan sa pinsan matapos nitong sabihin kung magkano ang siningil nito sa bagong uupa sa apartment. Naroon sila sa auto repair shop na pag-aari ni Pepe. Bukod dito, may ilan ring mekaniko ang abala sa trabaho. Di ba nga sinasabi mo lagi sa akin na kailangan mo magtabi para sa future ng mga chikiting? Kaya yan, may advance na. Sagot ni Pepe na nagsalita mula sa ilalim ng kinukumpuning kotse. Ang tinutukoy nito ay ang mga anak ni Megan na kambal na sina Marvin at Martin na kapwa-6 na taong gulang na. Kahit na, baka mamaya niyan ay may dumating na lang na sabpina sa atin. Di ba nga may Rent Control Act? Wala na tayong magagawa, Ate Meg. Alam nga, babuyin ko pa yun. At pinatransfer ko na rin sa bank account mo ang bayad niya kaninang umaga. Abay, scammer ka ring lalaki ka, no? Makatarungan ba yun? Gilalas na Anya at bahagyang sinipa ang nakalabas na binti ng pinsan. Mula sa ilalim ng kotse, pinadausdos ni Pepe ang sarili gamit ang homemade creeper. Payat at kulot si Pepe na kasalukuyang puro grasa ang muka. 26 years old na ito at matanda lang si Meg ng 2 taon dito. Ito ang pinaka-close niya sa lahat ng pinsan niya. Grabe ka naman, ate. Siya rin kaya ang nag-insist na gano'n ang ibayad para hindi na siya mamroblema sa renta sa mga darating na buwan. Para wala nang isipin ba? Saglit na napaisip si Meg. Isinuksok niya ang mga kamay sa magkabilang bulsa ng suot na cargo shorts. Malaki rin ang suot niyang t-shirt na pinaresan ng itim na cap. Kung titingnan ang pananamit niya, mas iisipin ng di nakakakilala sa kanya na tomboy siyang tunay at hindi isang nanay. Kung yun ang desisyon niya, bahala siya. I-refund na lang niya yung sobra kung gusto niya. Teka, pinapirma mo na ba siya ng kontrata, Pepe? Oo, ate. Anang pinsan na tumayo at naglakad patungo sa isang toolbox at nagkalkal. Sinundan naman ito ng tingin ni Meg. Pinsan niya si Pepe sa father's side at pareho silang nakatira sa bayan ng San Felipe. Ito ang humarap sa bagong tenant dahil 3 araw na malagi sa Batangas si Meg at ang kambal. May reunion kasi sa mother's side niya at kararating lamang nilang kaninang lunchtime. Hindi na nga nakapasok ang mga anak niya kaninang umaga sa school, pero nagpumilit pumasok sa pangtanghali. Huwag kang mag-alala, Ate Meg. Hindi pa saway ang bago mong tenant. Mabait yun at may modo. Yun nga lang, habulin pa rin ng chicks. Sabi ni Pepe. Habulin ng chicks? Bakit? Magkakilala kayo? Oo. Kaya kung may problema ka sa kanya, pwede mo akong sisihin. Pero promise, hindi yun gagawa ng makakapagpainit sa ulo mo. Paniniyak nito habang patuloy sa pagkalkal sa toolbox. Sure ka ha? Sabi mo yan. Teka, anong unit ang binigay mo at nakalipat na ba siya? Tanong niyang humalukip-kip. Oo, ate. Yung bakante sa dulo na second floor binigay ko. May mga gamit na siya dun. Babalik siya mamaya para dalhin ng iba pa niyang gamit. O siya, sige. Hihintayin ko na lang siya. I-interviewin ko lang ng kaunti para naman makilatis ko rin kung maayos ba talagang tenant. Baka mamaya niyan, magkisanhi pa siya ng gulo sa apartment. Sige ba? Sabi ni Pepe na kumuha ng towel na nakasabit sa nakausling pa ako sa isang poste. Maliligo muna ako, Ate Meg. Ako na ang susundo sa kambal sa school. Baka magreklamo mga yun na ang asim ng tito nila. Ikaw na susundo sa 2? Sure ka? Oo, ako na at naniningil na sila na pumunta sa 7-Eleven. Hindi ko kasi nadala yung wallet ko nung huling sundo ko sa kanila. Kaya paniyak ang papalibre ang makukulit na yun. Natawa at iiling-iling si Meg sa tura ng pinsan. Sanay na rin kasi ang kambal kay Pepe. Single mom si Meg at bungal ang kambal ng nangyaring one-night stand 7 years ago sa malayong lugar. Noong una ay natakot siya dahil wala yun sa plano niya, lalo pat kilala siya bilang titibu-tibu sa kanilang lugar. Pero masayang-masaya siya sa pagkakaroon ng 2 anak na lalaki. Pasensya ka na sa mga bata, Pepe. Pero kahit makulit ay favorite tito ka na mga yon. Ani Meg na naglakad patungo sa kanyang motor. Naku, alam ko na yan. Kung buhay nga lang sina Tito Nigel at Tita Baby, paniyak matutuwa ang mga yun dahil may anak na ang tibo nilang prinsesa. Ngisi ni Pepe saka humalakhak. Magtigil ka nga riyan. Irap niya rito. Hindi naman talaga siya certified tibo na nagkakagusto sa babae. Humahangal lang siya sa ganda at katangian ng ibang kapwa babae. Pero never siyang nagkaroon ng babaeng karelasyon. Opposite sex pa rin ang gusto niya. Sadyang lalaki lang din ang pormahan niya. Dahil din yun sa impluwensya ng 9 niyang kapatid na puro lalaki at bunso pa siya. Kaya noong siya ipinanganak ay Princess Megan Gonzalez ang buo niyang pangalan.
Kakahabol ng mga magulang nila na magkaroon ng babaeng anak, naging 10 silang magkakapatid. 9 years ago ay namatay ang kanyang ama't ina nang araruhin ng isang truck ang pedestrian lane na tinatawiran ng mga ito kasama ng iba pang tumatawid. Pero nanagot naman ang may sala. Mula noon, ang mga kuya na niya ang umagapay sa kanya. Pero sa ngayon ay kalat-kalat na sa iba't ibang panig ng bansa at overseas ang mga kuya niya na may kanya-kanyang pamilya na rin. Kay Meg na nakapangalan ng apartment nila na may 33 units. Pabor naman doon ng mga kapatid niya dahil bukod sa stable na ang mga ito, ay prinsesa nga ang turing sa kanya ng mga kuya niya. Paminsan-minsan na lamang sila nagkikita-kitang magkakapatid. Ate Meg, nag-text na yung bagong tenant. Dumating na siya at naghihintay sa lobby ng office mo. Untag ni Pepe nang magbasa ito sa smartphone. Sige, puntahan ko na rin. Ikaw na bahala sa mga bata ha. Oo, sige na. Anitong tila ba pinagtabuyan siya sa pamamagitan ng hand gesture. Napailing si Meg. Sumakay na siya ng motor at tumungo na sa apartment na ilang bahay lang ang pagitan mula doon sa auto repair shop. Malaki ang compound ng apartment building ni Meg. Pati ang parking area na kanyang hinintuan ay malawak rin. Mula nang ipaubaya sa kanya ng mga kapatid ang apartment property ng magulang nila, ang paupahan na ang naging main source of income niya at pambuhay sa kambal. Kaya laking pasasalamat niya sa mga kuya niya na ni isa ay walang ganid. Mula sa parking area, pagbaba ng motor ay naagaw ang atensyon niya ng isang asul na pickup. Wow, Ram 15 TRX. Manghang sabi niya sa sarili. Sa kanilang dalawa ni Pepe ay ito ang mahilig sa sasakyan. Naiimpluwensyahan lang siya nito kaya may idea na rin siya sa mga sasakyan kaya tiyak niyang mamahalin yun. Hindi kaya sa bagong tenant to? Ngayon ko lang to nakita dito. Anyang inilibot ang tingin sa paligid. At doon nga sa entrance, naaninag niya ang isang lalaking nakatalikod. Kahit di niya kita ang muka ay kay tikas ng tindig nito. Parang kilala niya ito pero hindi lang maalala kung sino. Excuse me, kayo po ba yung bagong tenant? Tanong ni Meg nang makalapit dito. May mga katabi rin tong maleta. Mula sa pagkakatalikod, unti-unting humarap ang lalaki. At ganoon na lamang siya napanganga at nanlaki ang mga mata nang makilala kung sino to. Tom? Bulalas niya. Hi Meg, long time no see. Suwabing sagot ng lalaki. Sumilay ang guhit sa isang sulok na mga labi nito. At sa hindi inaasahang mararamdaman, biglang dumagundong ang puso ni Meg. Hindi nagbago si Tom simula noong huling kita niya rito. Gwapong-gwapo pa rin to. Kahanga-hanga pa rin ang hairstyle nitong textured crop. Makakapal na kilay na bumagay sa hindi sinasadyang nakakaakit nitong mga mata. Perpektong hugis ng ilong hanggang sa nakakaakit nitong mga labi. Teka, anong ginagawa mo dito, Tom? Garalgal niyang tanong. Hindi ba nasabi sa'yo ni Pepe? Ako ang bago mong tenant. Ikaw? Hindi makapaniwalang tugon niya. Oo, bawal ba? Hindi. Hindi ka pwede dito. Makakaalis ka na. Anyang mabilis na pumasok sa entrance ng gusali. Sandali, bakit mo ko pinapaalis? Habol nito sa kanya. Hinawakan siya nito sa braso upang pigilan. At ang pagkakahawak na yon ay nagdulot ng tila kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan. Ano bang kailangan mo? Bakit nandito ka? Harap niya rito sabay ng pagbawi ng braso. Wala, umuupa lang ako. Teka lang, hindi ko maintindihan Meg. Galit ka ba sa akin? Puno ng pagtataka ang gwapo nitong muka. Umiwas ng tingin si Meg. Hindi siya galit dito, pero kailangang iwasan niya ito. 7 years ago, ikinasal ang high school best friend ni Pepe na si George at inimbita ang pinsan niya bilang groomsman sa malayong bayan ng Paracale, Camarines Norte. Dahil pwede ang +1, isinama ni Pepe si Meg. Sa isang plaza naganap ang reception at doon din nakilala ni Meg si Tom dahil isa ito sa groomsmen. Noong unang makilala niya si Tom ay nagkapalagayan agad sila ng loob at naging magkaibigan. Sa 6 na araw nilang pagbabakasyon sa Paracale ay lagi silang nagkakabonding. Hanggang isang gabi, nagkayayaan ng tropa ni Pepe na uminom sa isang bar. Lahat sila lasing at natagpuan na lang ni Meg ang sarili na tumutugon sa mga halik ni Tom sa kwarto ng bahay nito. Hindi ako galit. Sadyang wala lang bakante dito. Ano yung kwarto sa taas? Tanong ni Tom. Nagkamali lang si Pepe. Okupado na yon. Hindi ko nasabi sa kanya kasi wala ako rito ng ilang araw. Hindi ako naniniwala, Megan. Tingin ko galit ka sa akin. Anong dahilan? Hindi ako galit, okay? Tapo niya rito ng matalim na tingin.
Unti-unting umayos ang salubong na kilay ni Tom. Muling ngumiti ng tipid at humalukip-kip. Hindi ka pa rin nagbabago, Megan. Ang ganda mo pa rin kahit galit ka. Kahit na trying hard ka sa suot mong panlalaki at Tumigil ka nga. Agad niyang sikmat. Umiling-iling si Tom. wala akong natatanda ang dapat mong ikagalit. Dahil nung pumunta ka sa Paracale, magkasundo naman tayo. Hindi naman tayo nag-away May nangyari pa nga sa atin. Tama na. Putol niya sa susunod pa nitong sasabihin. Bigla na lamang nag-init ang kanyang mga pisngi. Huwag mo nang ipaalala yon. Bahagyang natawa ang lalaki. Come on, let's be casual here, Megan. Matatanda na tayo. Pareho naman natin ginusto yun noon. Hindi naman kita binigyan ng sakit. Muli ay umiwas siya ng tingin. Hindi nga sakit, pero binigyan siya nito ng mga bata dahil ito ang ama ng kanyang kambal na anak. Hindi dapat nangyari yun, Tom. Lasing tayo noon at naging pabaya ako. Galit ka ba sa sarili mo dahil hindi mo na panindigan na tomboy ka nang makilala mo ang tulad ko? Ani tungingiti-ngiti pa. Pwede ba? Hindi yun ang dahilan. Ang gusto ko lang sabihin ay, kailangan mo nang umalis dito. Hindi mo ako mapapaalis, Meg. Anitong may kinuhang lukot-lukot na papel sa chest bag at ipinakita sa kanya. Nakapirma na ako sa kontrata Bayad na rin ako. Bakit? May pirma ko na ba yan? Wala naman Pwede ko iparefund ngayon din ang payment mo. Depensa niya. Biglang sumeryoso ang mukha ni Tom at humakbang ng mas malapit sa kanya. Napalunok si Meg at napatingala sa pagkakalapit nila sa isa't isa. Bigla tuloy bumalik sa kanyang alaala kung paano siyang willing na nagpakulong sa makisig nitong mga bisig noon. Kaya mo ba akong paalisin, Meg? Ganun ka ba kagalit sa akin? Mahinang tanong nito sa nakakaakit na boses. Ano ba kasing ginagawa mo rito sa lugar namin? Sa dinami-dami ng paupahan, dito ka pa talaga dumayo. May business akong itatayo rito. Wala akong matuluyan kaya naghanap ako ng mauupahan na malapit sa itatayo kong negosyo. Pero hindi ko alam na sa'yo rin pala ako babagsak. Litanya nito. Hindi na nakangiti ang mga labi, pero kumikislap naman ang mga mata. Matutulungan kitang maghanap ng ibang mauupahan. Huwag dito. May mga kakilala ako. Oo, pabibigyan kita ng discount sa kanila. Bakit mo ba ako pinagtatabuyan? May mabigat ba akong nagawang kasalanan? Wala kang nagawa, Tom. Bakit parang ang hirap mong maging mabait sa akin ngayon? Palalayasin mo ko? Well, if you insist, sige, aalis ako. Pero ang pakiusap ko lang, hintayin mo ako makahanap ng bagong mauupahan. Di ba nga, tutulungan kitang makahanap? Ayoko makaabala sa'yo. Ako na lang. Total, kaya mo naman akong tiisin kahit alam mong napakalayo pa ng uuwian ko. Alam mo bang pagod na pagod ako sa biyahe? Inaasahan ko nga na makakapagpahinga na ako kung hindi lang kita nakita ngayon. Nakonsensya pa ang puwisit. Bulong niya. Anong sabi mo, Megan? Wala. Sige na, pwede ka na rito. Anyan tumalikod at humalakip-kip. Oo, gusto niyang umalis na ito, pero at the same time ay ayaw niya. Ang gulo rin ng kanyang isip, lalo na ng pusong tila litong-lito. Sa totoo lang, ay attracted din siya noon kay Tom. Kaya siguro bumigay siya rito kahit natitibo-tibo siya noon. Dahil sa pilyong lalaking ito, ay napatunayan niyang tunay na babae pala talaga siya na nagkukubli sa oversized na mga damit. Talaga? Papayagan mo na ako rito magstay, Meg? Masayang anito. Oo na, pero wag kang gagawa ng kalokohan dito Harap niya at itinuro ito. Katulad ng? Anitong tumingin sa kanyang mga labi at kinagat nito ang sariling pang-ibabang mga labi. Ay nako, basahin mo kaya ang kontrata, hindi yung pirma ka ng pirma agad. Akmang aalis na siya, pero hinawakan nito ang braso niya. Teka lang, pirmahan mo muna tong kopya ko ng kontrata at pati yung sayo. Hayaan mo na yan, saka na. Sige na, iakyat mo na yung mga gamit mo. Hindi na kita matutulungan dahil ayoko. Thank you, Meg. Ngiting tugon nito. Tumalikod na siya at halos di pa rin na niya ang patungong unit niya sa first floor na mas malawak kaysa ibang unit. Yun ang tirahan nila ng kambal. Sa first floor din matatagpuan ang opisina niya. Pagkapasok sa unit ay agad siyang naupo sa sofa. Goodness, totoo ba talagang nandito siya? Tanong niya sa sarili at napahiramos ng palad. Actually, mabait at easy-go-lucky si Tom kaya sila nagkasundo. Yun nga lang ay masyado itong playboy at chick magnet. Kaya kinaumagahan pagkatapos ng nangyari sa kanila ay agad niyang niyaya si Pepe na umuwi na habang tulog si Tom. Hindi naman siguro niya mahahalata na nagbunga ang kapusukan namin noon. Anya sa sarili. Kinaumagahan, hindi pa rin nakakapag-ayos ng mga gamit si Tom simula nang dumating siya kahapon doon sa apartment.
Marami-rami siyang gamit kasi balak niyang tumagal doon. Medyo tinatamad pa siyang kumilos at magligpit. Pagkatapos maligo ay biglang tumawag ang kanyang ina. Nakaupo siya sa single bed. Ma? Bungad niya sa ina sa kabilang linya. Kumusta ka, anak? Ayos lang po. Narito ako sa narentahan kong apartment. Kayo po, kumusta? Ayos lang, anak. May ichichika sana ako sa'yo kaya ako tumawag. Ano na naman po yan, ma? Pati talaga ako dinadamay niyo dyan. Syempre, para updated ka. So, ito nga ang sasabihin ko sa'yo, anak. Hinahanap ka ng ex-girlfriend mong taga Maynila na nakasalubong ko kanina sa nayon. Taga Manila? Sino sa kanila, ma? Birong sagot nito, mahabang pinupunasan ng towel ang basang buhok. Thomas, bakit? Ilang ex mo ba ang taga Maynila, Pambihirang bata ka? Bahagyang natawa si Tom sa tura ng ina. Kapag naiinis ay Thomas ang tawag nito sa kanya. Pero kapag galit na galit ay Thomas Eric Deogracia. Yun ang kompletong pangalan niya. Ma, wag ka maniwala dun. Nasabi ko na sa'yo, di ba? Wala naman akong officially naging girlfriend talaga. They're just flings. Kibit balikat niya. Hindi ko naman kasi sila niligawan. Nilalapitan nila ako at syempre mabait ang uniko iho mo, kaya namamansin. Alam mo naman na hindi ako suplado. And it's not my fault kung nanganak ka ng Diyos ng Olympus. Anak kita at alam kong gwapo ka, pero wag kang mayabang at baka maisumpa kang bata ka. Sige. Babala ng kanyang ina. Bahagyang natawa si Tom, pero bigla siyang sumeryoso. Pwera biro, ma. Pinapauna ko na sa mga babae na hindi ako open makipagrelasyon. Alam naman nila yun eh. Sila lang naman ako maasa. Hindi ho ako sadyang nananakit ng mga babae. At wala po ako naging girlfriend na taga Manila. Sagot niya dahil yun naman ang totoo. Oo, sige na, naniniwala na ako. Pero para tigilan ka na ng mga babae at pati ako'y nabubulahaw, ba't di ka na lang mag-asawa? 34 ka na anak. Bigyan mo na rin ako ng apo. Isa pa, stable ka na naman. Pamilya na lang ang kulang. Aanhin mo ang pera at gandang lalaki mo kung wala ka namang sariling pamilya. Anito. Tama naman ang kanyang ina. Stable na siya sa buhay. Graduate si Tom Engineering sa Mapua. Board passer siya pero hindi niya na-practice dahil nag-focus siya sa negosyo. Nagmamay-ari siya ng Gemini Mining Corporation sa lugar ng Paracale, Camarines Norte kung saan sila nagmimina ng ginto at may higit 100 minerong tauhan. Yun ang pamana sa kanya ng ama niyang namatay sa liver cancer 8 years ago. Misconception ng iba na nakakasira sa kalikasan ang lahat ng uri ng pagmimina. Pero sa 20 hectares nilang lupain, majority pa rin doon ay mga puno. Hindi kasi nila kailangang kalbuhin ang kalikasan para lamang makapagmina. Yun nga lang, hundreds of feet ang kanilang binababa para makakuha ng bitan ng ginto. Pagmimina at pagkakabod kasi ng ginto ang pangunahing kabuhayan ng mga tao roon. So far, hindi naman sira ang kalikasan doon. Sumusunod sila sa patakaran ng gobyerno at lisensyado ang kumpanya nila. Bukod sa minahan, ang ina naman ni Tom ay founder ng Orion Pawn Shop and Remittance na may 7 branches sa iba't ibang lugar ng bansa. Katunayan, kaya siya naroon sa bayan ng San Felipe dahil magpapatayo sila ng building sa sentro niyon. Lalagyan nila ng branch ng pawn shop doon at the same time ay magpaparenta sila ng space. Progresibo kasi ang bayan ng San Felipe kung saan 6 na oras ang layo mula sa hometown niya. Huwag ka mag-alala, ma. Darating din tayo dyan. Ngiting-ngiting tugon ni Tom sa tanong nito kahit hindi siya nakakita at mas lalo siyang napapangiti dahil si Meg ang biglang pumasok sa isip niya. Hi, I'm patiently waiting anak. Sayang naman ang ipapamana ko kung wala akong mga apo na pag-iiwanan. May sarili ka namang yaman na galing sa papa mo. Opo ma, huwag ka kasing mainip. Oo na, basta bilisan mo at ingit na ingit ako sa mga amiga ko na maraming apo. Siya nga pala, kamusta yung kausap mong kontraktor? Kailan nila sisimulan yung project? Pag-iiba na nito sa paksa. Next week po. Ay, magaling. Pero hindi ba masyadong napaaga ang punta mo dyan sa San Felipe, anak? Hindi ma. Mas maganda nang makita ko ulit yung commercial lot na nabili mo para ma-inspeksyon naming maigi ni na engineer. Anya. Okay, pero maayos ka ba dyan sa nakuha mong boarding house? Pwede ka namang mag-hotel na lang. Hindi ka pa ron. Mas malapit po kasi itong apartment sa pagtatayuan natin ng building. Yung mga hotel nila dito malayo pang i-drive. Uuwi-uwi ako dyan ma. Huwag ka mag-alala. Maayos po ang tinitirahan ko dito. Imporma niya at tumingin sa bintana. Actually, bahay talaga dapat ang rerentahan nito para mas malaki.
Pero nakita niya si Pepe sa bayan. Ito ang dayo na minsan ay naging kaibigan niya nang pumunta ito sa Paracale. May pinarerentahan daw itong apartment kaya hindi na siya nag-atubili, lalo na nang malaman niyang si Meg ang nagmamay-ari ng paupahan. Ganun ba? O siya, sige anak. Nasa labas na yung mga amiga ko at magyo-yoga muna kami. Tatawag na lang ulit ako, ha? Sige ma. Thank you, anak. I love you, anak. Dito ma. Sagot niya. Gaya ng nakagawian ay pinauna niyang putulin ng ina ang linya. Bumuntong hininga si Tom at pumunta sa bukas na veranda kung saan tanaw ang back garden sa ibaba ng apartment. May ilang boarders ang nakatambay doon, ngunit ang isipan niya ay na kay Meg. Hindi ako makapaniwalang magkikita tayong muli, Meg. Anya sa isip. 7 years ago, nakilala niya ang dayong dalaga kasama si Pepe. Boyish ang forma ni Meg. Tomboy raw ito at obvious naman dahil ang laki ng shorts, oversize ang t-shirts nito at laging nakabaliktad ang cap na suot. Ngunit nag-uumapaw ang alindog nito mula ulo hanggang paa kahit pa hanggang leeg pa rin ang buhok nito magpahanggang ngayon. Maputi ito at payat, may prominenteng peka sa pisngi pero biglang naging fetish niya iyon. Matapang din ang mga mata ng dalaga, ngunit talaga namang nakakapag-init ng katawan ang mga titig nito. Lalo na noong sila'y nagsiping. Kahit lasing siya noon, ay alam na alam niya ang ginagawa nila. Alam din niyang siya ang nakauna rito. At mula ng gabing yon, hindi na niya ito nakalimutan. Oh, hi Meg. Agad na tawag ni Tom nang mapadaan ang dalaga sa garden. Palingon-lingon naman si Meg hanggang sa tumingala ito sa second floor. O bakit? May kailangan ka? Anito. Ito ang titibu-tibu na never na trying hard mag-manly voice. Babaeng-babae pa rin itong magsalita. Kahit malalaki ang mga damit nito, hindi may pagkakaila ang kagandahan ng mukha nito. Wala naman, gusto lang kitang tawagin. Anyang lumawak ang ngiti ngunit umirap lang to. Akyat ka dito, magkwentuhan naman tayo. I'm sure marami kang sasabihin after mo kong takasan noon sa bahay ko. Magtigil ka nga dyan, Tom. Busangot nito sabay ang mabilis na lakad paalis. Natawa na lang siya. Naalala niya noong unang beses niyang nilapitan si Meg sa table nito habang nagsasayawan ng ibang bisita. Agad silang nagkapalagayan ng loob na animoy ang tagal ng magkakilala. Naging tour guide pa siya nito ng ilang araw at nagbonding sila. Hanggang isang gabi ay may nangyari nga sa kanila. Kinaumagahan pagkagising niya ay wala na ito. Ang nakikita ni Tom na dahilan kaya naiinis si Meg sa kanya ay dahil sa nangyari sa kanila noon. Ikaw ba naman kasi na tomboy tapos ang magkakasaks ay lalaki? Pero galit man ito sa kanya ay okay lang. Susuyuin na lamang niya ito para bumalik ang dati nilang pagkakaibigan. Samantala, nag-aayos ng halaman si Meg sa harap ng compound nang makita niyang papalapit si Pepe. Naningkit ang mga mata niya at agad itong sinalubong ng kaltok sa ulo. Aray ate, para saan yun? Niwing pagtataka nito. Noong sinundo nito ang dalawang bata kahapon ay agad itong umalis kaya hindi na niya nakumpronta. Ni hindi nga nito sinasagot ang kanyang tawag. Siya na rin ang naghatid sa mga bata sa school kanina lang. Sabihin mo sa akin, bakit mo din nilang lalaking yun dito, Pepe? Salubong ang kilay na tanong niya rito. Pipikit-pikit naman si Pepe. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Huwag ka na nga magmaang-maangan dyan. Hampas niya sa braso nito. Bahagya lang namang umiwas ang pinsan niya. Si Tom ba? Wala. Ano kasi, nagkataon lang na naghahanap siya ng matutuluyan dito sa San Felipe dahil may nabili siyang lupa na tatayuan daw ng negosyo. Pera din yun kaya umuuna ako. Teka, ba't ka ba nagagalit? Ikaw na nga ang tinulungan kong kumita riyan. Kita mo na? Kahit hindi ka tanungin ay alam mo. At bakit hindi ako magagalit? Alam mo namang nagbimbangan kami. Oy, bastos! Ani Pepe na naitakip ang kamay sa sariling bibig. Ani mo ito pang nahiya sa choice of words niya. Ano naman ngayon? Mga gurang na naman kayo at... Pero hindi yun ang dahilan, Pepe. Putol niya sa susunod nitong sasabihin. Actually, kaya nilayasan niya si Tom noon ay takot siyang tuluyang mahulog sa binata, lalo pat marami siyang kaagaw dito. At ang tulad nito ay ang tipo ng lalaking ayaw magsettle. Noong makilala niya ito, puro pagsasaya lamang ang gusto nito sa buhay. Sa bibig na rin ito nagmula na ayaw nito ng seryosong relasyon. Tapos, nalaman pa niya na sikat itong playboy sa lugar ng mga to. Kaya nang malaman niyang buntis siya, ay pinili niyang wag na lamang sabihin dito at baka ipagtabuyan lamang siya.
Takot siyang i-reject ni Tom, lalo na ang dalawa nilang anak. Hindi rin naman siya pinabayaan ng mga kuya niya noong sinabi niya sa mga ito na ayaw niyang maghabol sa ama ng kambal. Sapat naman ang kita ng apartment para mabuhay sila ng maayos mag-iina. May ipon na rin siya para sa edukasyon ng dalawa. Paano kung makilala niya mga bata na sa kanya, Pepe? Dugtong ni Meg na may pangambang bumangon sa puso. Tiningnan siya ng pinsan na ani mo naaawa. Bumuntong hininga ito. Alam mo Ate Meg, karapatan niya yun bilang ama. Kung tatanggapin niya, di ayos. Paniyak naman na magdidiwang ang mga pamangkin ko sa saya. Paano kung hindi? Kung hindi, lagot siya sa akin at palalayasin ko pa siya sa lugar na to. Walang kaibigan. Bumuntong hininga si Meg at ipinako ang tingin sa malayo. Ate Meg, nandito na tayo sa sitwasyong to. Kailangan mo siyang harapin. Tingin ko'y panahon na rin para ipakilala mo sila sa kambal. Ani Pepe na hinawakan ng kanyang balikat. Pasasaan ba't magiging maayos din ang lahat? Pero hindi ko muna sasabihin sa mga bata para kung malaman man ni Tom na at i-reject sila, hindi sila masasaktan. Oo naman, hindi kita pangungunahan Ate Meg. Basta nandito lang ako palagi para sa inyo mag-iina. Malalagot ako sa mga kuya mo kapag pinabayaan ko kayo. Ibinilin pa naman nila kayo sa akin. Ani Pepe. Tama nga ito. Hindi niya maiiwasan ng katotohanan. Haharapin na lang niya yon. Maging positibo o negatibo man ang kalabasan. Kinaumagahan, maagang inasikaso ni Megan ng kambal. Si Pepe ang maghahatid sa mga ito dahil may gagawin siya. Oy Martin, behave ha. Kapag hinatid ni Tito Pepe, wag makulit. Wag makisawsaw sa manibela. Mabala ni Meg sa anak at inayos ang kwelyo nito. Kapwa grade 1 ng kambal. Nasa main door ng apartment building sina Meg kasama ang kambal na anak. Chubby at mapuputi ang kambal. Yes po, Mommy. Ngisi ni Martin. Wag pasaway. Anya pa bago inilipat ang atensyon kay Marvin. Binawasan niya ang pulbo sa leeg nito. Marvin, sawayin mo ang kapatid mo kapag makulit, okay? Opo, Mommy. Mabagal nitong sagot. Identical twins ang dalawa. Yun nga lang ay magkaiba ang ugali. Oh, ready na ba mga poging chikiting? Narito na ang paborito niyong tito. Ani Pepe na huminto sa tapat nila. Sakay ito ng e-trike. Hinalikan ni Meg sa pisngi ang mga anak bago tumayo ng tuwid. Tumakbo naman ang dalawa patungo sa tiyuhin at sumakay ng e-trike at nagtatawanan pa. Sige Pepe, ingat kayo. Anya sa pinsan. Sige Ate Meg, gora na kami. Babay Mommy! Duwit ng kambal. Babay mga anak. Kaway naman niya. Hinintay muna niya na mawala sa paningin ang mga ito at nang maisara ng bantay ang gate ay agad na siyang pumasok sa main door. Eksakto naman na nagring ang kanyang smartphone. Napakunot noo si Meg nang makita sa screen ng isang unregistered number. Minsan kasi ang tumatawag sa kanya ay scammer, minsan parcel, pero minsan rin ay tenant dahil nakapaskil sa labas ng office niya ang kanyang number. Just in case may kailangan ng mga ito o may bagong uupa. Hello? Ani Meg. Hello Meg? Anang baritono at nakakaakit na boses sa kabilang linya na kilala niya. Tom? Bahagyang gulat na tanong niya. Nakakatawa naman. Kilala mo pa rin ang boses ko kahit sa phone. At paano hindi ako mapapamilyar? Kakausap lang natin kahapon. Palusot niya. Pero hindi naman talaga niya malilimot yon. Ang sexy ng boses ni Tom, lalo na noong mga panahong hinahalinghing nito ang pangalan niya. Oh, ba't napatawag ka? Nasira kasi tong lababo dito sa CR ko. Yung tubo yata ang may problema. May kilala ka bang tuberong pwedeng magayos? Ah, ganun ba? Sige, tatawagan ko yung tuberong kaibigan ko. Saglit lang, papupuntahin ko na lang dyan. Sige Meg, salamat. Agad pinuntahan ni Meg ang kakilalang tubero sa labas. Ngunit may trabaho ito sa bayan. Wala na siyang ibang kakilalang malapit sa kanila, kaya nang wala ng choice ay umakyat siya sa unit ni Tom. Kumatok siya ng 3 beses pagkatapos ay dumukwang to. Meg? Ani Tom na bahagyang nagulat. Papasok ako, titinan ko yung tubo na sinasabi mo. Anya, hindi siya makatingin ng diretso sa lalaki pero nang maramdaman niyang nilawakan nito ang pagkakabukas ng pinto, ay dumire-diretso na siyang pasok. Pasensya ka na, papalitan ko naman sana talaga yung tubo. Paliwanag ni Meg na naglalakad pa unahan pagkatapos ay humarap dito. Kaya lang ano? Ani Tom na isinara ang pinto. Bahagya niyang naiawang ang mga labi at natigilan. Paano naman kasi?
Basang-basa ang katawan nito at nakapang-ibabang tapis lamang ng puting towel. Bakit, Meg? Untag ni Tom. Ang ibig kong sabihin, nandito yung sirang tubo, di ba? Litong tanong niya. Pagkatapos ay mariing napapikit. Megan, bakit mo siya tinititigan? Nakakahiya. Sermon niya sa isip. Lumuhod siya sa lababo at ibinaba sa sahig ang plumber kit. Pagkatapos ay ininspeksyon ang nasirang tubo. Marupok na ang P-trap kaya bumigay. Nagsimula ng palitan yun ni Meg, pero bigla siyang na-distract nang umupo si Tom sa nakasarang toilet bowl. At ilang pulgada lamang ang layo nila. Ikaw mag-aayos niyan? Tanong nito. Oo. Bahagyang dumukwang si Tom at hinawakan siya sa balikat. Ako na lang ang mag-aayos. Umalis ka na dyan. Hindi. Anya umiwas. Marunong ako nito. Baka akala mo. You mean, marunong ka mag-plumbing? Oo naman. Di kasi available ang plumber na inuusap ko palagi. Pero marunong naman ako. Pagkatapos kong mag-business ad nung college, nag-testa ako at nakakuha ng NC2 sa plumbing. Besides, yung drain tailpiece lang naman ang papalitan dito. Kaya nga i-DIY eh. Sagot niya. Umayos sa pagkakaupo si Tom. Wow, nakakabilib naman. Pero bakit di ka nalang nag-aral as makeup artist kaysa isang panlalaking trabaho? Makeup artist? Saan ko gagamitin yon? Ay, teka lang. Ba't mo ba ako pinakikialaman? Inis na sulyap niya rito. Tumawa-tawa lang naman si Tom. Joke lang, Megan. Ikaw naman, pikon agad. Alam mo, hindi ka nakakatuwa at nakakadistract ka. Kaya kung pwede, maghintay ka na lang sa labas. Sorry naman, pero sure ka ah? Oo nga. Sige na, umalis ka na dito. Inikutan niya ito ng mga mata. Iiling-iling namang lumabas ng banyo si Tom. Ilang minuto ang lumipas, ay natapos na si Meg sa ginagawa. Naghugas siya ng kamay. Pagkatapos noon ay lumabas na siya ng CR. Natigilan siya nang makitang prenteng nakaupo si Tom sa sofa. Tapos ka na? Tila ba inaantok na tanong nito. Napalunok si Meg. Hindi pa ito nagbibihis. Oo, tapos na ako. Ayos na yung tubo. Aalis na ako. Sandali, Megan. Umayo si Tom sa pagkakaupo at tinapik ang espasyo sa inuupo ang sofa. Maupo ka muna. At bakit naman ako mauupo dyan? Come on, Meg. Tumayo ito at naglakad papunta sa kanya habang nakatingin. Muli ay napalunok siya. Parang mawawalan siya ng hangin habang papalapit ito. Bakit ba ang suplado mo sa akin? Anito nang makalapit. Kasi ikaw, bakit rumarampa ka nang nakaganyan? Hindi ka ba nahihiya? May ibang tao rito oh. Sikmat niya at bahagyang napayoko. Natawa si Tom, pati pagtawa nito ay sadyang nakakaakit. Ba't naman ako mahihiya, Meg? Nakita mo na ang katawan kong walang saplot at buong buo. Nahawakan mo pa, magtigil ka nga. Hampas niya sa braso nito. Umalingaw-ngawang halakhak ni Tom sa unit habang siya'y namumula. Ayaw man niyang isipin, ngunit bumabalik ang nakaraan nila sa kanyang isipan. Relax, Megan. Masyado ka namang nagpapaghalataan. Di ba nga ay miyembro ka ng LGBT? So, dapat hindi ka affected dito. Anito pa na pinalandas ang kamay mula dibdib hanggang sa tiyan. Hindi naman sinasadyang sundan yun ang tingin ni Meg. Moreno si Tom at kay lapad ng dibdib. Ang abs? 6 packs. At naaalala niyang pakiramdam kung paano siya nasiyahang ipalandas ang mga kamay niya doon noong panahon na yon. Ewan ko sa'yo. Tumalikod siya nang ma-realize ang ginagawa. Lesbian ka, right? Pagkukumpirma ni Tom. At sino namang nagsabi sa'yo na lesbian ako? Anya sa isip. Ang akala siguro ni Tom ay pareho lamang ang tomboy at lesbian. Pilit siyang humarap dito at tumingin sa mga mata nito para ipakitang hindi siya affected. Tigil-tigilan mo ang panglalandi sa akin ha? Bakit ka naman titigilan? Certified single naman ako. At ikaw rin, di ba, Megan? At sino naman ang nagsabi na single ako? Si Pepe. Sabi niya single ka rin kaya nakakatuwa nga eh. Tuwang sabi ni Tom na kumislap pa ang mga mata. Naipa ako ni Meg ang paningin sa sulok ng unit. Pambihirang Pepe, pati yun ay naikwento. Buti hindi nito nabanggit na may mga anak siya. At ewan ba niya sa sarili kung bakit nakaramdam siya ng tuwa nang malamang single si Tom. Pero sa bagay, hindi naman ako magtataka kung single ka. Ayaw mo magpatali, di ba? Kasi gusto mong iba-iba ang cheeks, ayaw mo ng obligasyon. Anya sa lalaki. Tama ka, pero kung ikaw ang tatali sa akin walang problema.
Kahit ikapos mo pa ng napakahigpit, kahit ilatigo mo pa. Ewan ko sa'yo. Ayos na yung lababo kaya pwede mo nang gamitin. Diyan ka na. Pumaikot siya at akmang aalis na, ngunit agad nitong hinawakan ang kanyang braso. Teka lang, Megan. Bakit ba? Ano pa bang kailangan mo? Gusto ko mag-usap tayo. Alam ko matagal ng panahon yung nangyari sa atin. Pero pwede bang pag-usapan natin yun? Kumbaga, closure? Fine, magbihis ka muna bago tayo mag-usap. Naningkit ang mga mata ng binata at ngumiti ng may kahulugan. Bakit? Takot ka ba na baka kung saan mapunta ang closure na to? Pagkaway bumalik ang pilyong ngiti nito. Magbibihis ka o lalayasan kita? Okay, fine. Magbibihis na po. Anito at tumalikod. Naupo si Meg sa sofa. Pagkatapos magbihis ni Tom, ay tumabi ito sa kanya. Kay bango ng bagong ligong binata. Ngunit pilit niyang nilalabanan ang di sinasadyang pangaakit nito. Sorry kung sa tingin mo inaasar kita, Megan. Hindi ko kasi alam ang sasabihin ko nang makita kita dito. Kaya ganun. Paunang salita ni Tom. Pasensya ka na rin kung nasusupladahan kita. Hindi ko rin alam ang sasabihin ko eh. Inuunat nito ang mga binti. Pagkatapos ay iniunat sa ibabaw ng sofa ang isang braso na para bang aakbay sa kanya. Hindi naman kita masisisi eh. Lesbian ka tapos may nangyari sa atin. Sinong hindi maiinis? Kahit naman siguro ako kung bakla ako tapos nakaniko ay babae. Kikilabutan ako. Ano ka ba? Hindi naman ako nandidiri. Bigla niyang nasabi. Ibig sabihin na enjoy mo rin yung nangyari sa atin? Tudyo pa nito sa nangingislap na mga mata. Hinampas niya sa braso si Tom. Tumawa lang to. Pero seryoso, Meg. Nasa tamang edad naman na tayo. Nangyayari talaga ang bagay na yun sa buhay ng tao. Lalo na at lango tayo sa alak noon. Ang gusto ko lang mangyari ay sana maging casual na tayo sa isa't isa. Lalo na at tenant mo ako at Teka, ano ba ang tatawag ko sa'yo? Landlady o landlord? Malamang landlady. Mukha ba akong lalaki? Relax, kino-confirm ko lang. Ayoko kasi maka-offend. Natawa ito at tumango-tango. At yun na nga, dapat okay tayo lalo na't landlady kita. Pwede ba yun? Napaisip si Meg, pero tama naman to. Sa bagay, lipas naman na yon. Sige, kalimutan na natin. Mahirap kalimutan yun, Megan. Agad na sagot ni Tom. Sumeryoso na ito. Bahagyang napayuko si Meg at naramdaman ang pag-iinit ng pisngi. Bahala ka. Anyway, sana maging okay na tayo, Tom. So, friends? Abot nito ng kamay. Tinanggap naman yun ni Meg, kaya nga lang, nang hawakan niya ito, ay tila ba may kuryenteng dumaloy doon. O siya, kung wala ka nang kailangan, lalabas na ako. Tumayo na siya. Tumayo rin si Tom. Sabay na tayo. Anito at kinuha ang chest bag sa mesa. Hindi naman nakatanggi si Meg. Ayaw niyang isipin ito na naiilang siya. Yun nga lang, sa kanilang paglalakad, ay kakaiba ang tingin ng mga tenant na nakakasalubong nila. Tila ba nagtataka. Ate Meg, jowa mo? Tanong ni RG nang makasalubong nila. Tenant niya ito. Porke kasama, jowa na? Issue ka, RG. Malay ko ba kung nagbabalik loob ka na bilang babae? Taasan ko renta mo, gusto mo? Pabirong hamon niya. Joke lang, Ate Meg. Tatawa-tawa lang ito sabay takbo. Ang kulit ng tenant mo. Ani Tom. Oo, close ko naman ang ilan sa kanila. Ani ang nahinto sa office. Sige, dito na ako. Ikaw, saan napunta mo? Sa bayan, bibisitahin ko yung pinapatrabaho ko. Sama ka? Hindi, may gagawin pa ako. Okay, maybe next time. Kaibit balikat nito at naglakad palabas ng main door. At bago pa man napigilan ni Meg ang bibig, ay nakapagsalita na siya. Ingat, Tom. Sumulip sa kanya ang binata at lumawak ang ngiti. Thanks. Sabay kindat pa nito. Sumakay ito sa magarang sasakyan. Ito yung nakita niya na pick-up truck at tama nga siya dahil pag-aari yun ng binata. Noon pa man ay alam na niyang mula sa mayamang pamilya ang lalaki, kaya hindi na nakapagtataka na may ganoon itong sasakyan. Lumipas ang 3 araw. Casual naman na nagbabatian sina Meg at Tom. At hindi siguro niya maiiwasan ng binata lalo pat nasa iisang lugar na sila. Madalas ay busy si Tom sa pinagawang gusali sa bayan. Siya naman ay lagi nandoon lamang sa apartment. Mami, Saturday ngayon, akala ko po mamamasyal tayo kasama si Tito Pepe. Lumabing tanong ni Marvin.
Naroon silang tatlong mag-iina sa front yard ng compound. Oo anak, pero hindi siya makakasama. Madami siyang trabaho eh. Mommy, tell him na sama na siya next time. Lambing ni Martin sa kanya. Hinaplos niya ang matabang pisngi nito. Opo anak. Tuwing Sabado ay namamasyal sila kung saan gusto ng mga bata. Paminsan-minsan ay sinasama nila si Pepe kung hindi ito busy sa talyer. Meron din naman kasi itong ibang priority at meron ding jowa. Tayo-tayo na lang ang mamamasyal mga anak. Kukunin lang ni Mommy yung e-trike ha? Sabi niya, natutungo na sana sa parking. Pero laking gulat niya nang masalubong si Tom. Hi Meg, saan ang punta mo? Tanong nito. Bigla na lang dumagundong ang puso niya. Anya na nangangapa ng sasabihin. Ba't parang nagulat ka? Lagi naman tayo nagkikita. Hindi naman, bigla ka na lang kasing sumulpot. Mami, sino siya? Biglang dating at yakap ni Martin sa kanyang hita. Sa kabila naman ay si Marvin ang kumapit. Dahilan kung bakit nabaling ang tingin ni Tom sa kambal. Mommy, may anak ka na Meg. Baka sa mukha ni Tom ang matinding pagtataka. Oo, mga anak ko. Marvin, siya nga pala si Uncle Tom nyo, kaibigan ni Mommy. Umuupa siya sa apartment natin. Hello po, Uncle Tom. Duet ng dalawang bata, sabay ng paglapit ng mga ito kay Tom at nagsimano. Saglit na hindi nakaimik ang binata, tila ba naaami sa nakikita, pero maya-maya ay lumuhod. Kumusta kayo? Ang kikit niyo naman. Nakangiting tanong ni Tom. Okay naman po kami. Sagot ng dalawa. Ang galing, kambal ba kayo? Kasing gwapo ko kayo. Nagpasalamat ang dalawang bata at impik na nagtawanan. Tumayo si Tom at hinaplos sa buhok ang mga ito bago tumingin kay Meg. May anak ka pala. Hindi mo nabanggit sa akin. Anito na tila pinaghalong lungkot at saya ang ekspresyon ng muka. Oo. Ang mabuti pa, tara na kambal. Umalis na tayo. Hilang niya sa dalawang bata. Saan ang punta nyo? Ipapasyal ko lang sila. Uncle Tom, gusto mo pong sumama? Biglang alok ni Marvin. Naku, baka magalit ang papa nyo. Ay, wala po kaming papa. Walang abog na sabi naman ni Martin na siyang ikinagulat ni Meg. Lumapit pa ito kay Tom at hinila ang binata. Sama na po kayo sa amin sa park. Maglaro tayo. Martin, huwag kang makulit. May gagawin siya kaya halika nga rito. Sikmat ni Meg. Pambihira. Paano niya ba ito malulusutan? Tapos naman na ako sa mga gagawin ko. So I'm free today. Imporma ni Tom. Mami, pwede po ba natin siyang isama? Para kapag pagod ka na mag-chase sa amin, si Uncle Tom naman. Martin, baka kasi makaabala tayo sa kanya, anak. Hindi naman. Gusto ko rin sumama eh. Kung okay lang sa'yo. Singit ng binata. Para namang pusang namilog ang mga mata ni Martin. Si Marvin naman ay nakatingin lang kay Tom. Bihira, ipit na ako. Sambit ni Meg sa isipan. Sige na nga. Kasya naman siguro tayo sa e-trike. How about sa pick-up ko na lang tayo sumakay? Doon, kasyang-kasya tayo. Turo ni Tom sa sasakyan nito. Wow! Sa'yo po yung napakagandang car, Tito Tom. Manghang bulalas ni Martin. Oo, gusto mo bang sumakay dyan? Opo. Excited nitong sagot at tumakbo na patungo roon. Sinundan naman ito ni Tom. Martin, wag kang tumakbo. Baka madapa ka. Akong bata to. Saway ni Meg. Napakamot siya sa ulo kahit na hindi naman nangangati. Kinarga ni Tom si Martin at inilagay sa passenger seat ng pick-up. Pagkatapos ay tumingin ito kay Marvin. Halika, sakay ka na rin para dalawa kayo. Alok ni Tom. Mommy, can I? Hingi ng permiso ni Marvin sa ina. Binitiwan niya ang kamay ng anak at tumango. Wala naman na siyang choice. Sige, pero huwag tatakbo ha? Anya. Ngunit mabilis itong naglakad at kinarga ni Tom. Pagkaingay-ingay na din naman ni Martin ang likod ng pick-up. Si Marvin naman ay dahan-dahang in-explore ang loob ng sasakyan. Pagkalipas ng ilang minuto, sumakay na sila lahat sa loob. Wala nang imig si Meg. Ang bilis kasi ng pangyayari. Sa isang iglap ay nakilala at nakausap ng kambal si Tom at nakasama pa sa pamamasyal kaya hindi niya malaman ng susunod na mangyayari. Pagdating nila sa park ay agad naglaro ang tatlo. Umupo lang sa may concrete bench si Megan at pinanonood ang mag-aama. Meg, halika, sumali ka sa amin. Tawag ni Tom sa kanya makailang minuto. Sige kayo na lang, ayokong tumakbo ngayon.
Maaliwalas at malawak ang Artemis Park at puno ng puno. Marami rin ang namamasyal at naglalaro, kabilang na ang 3 niyang kasama. Uncle Tom, kargahin mo nga po si Mommy para sumali sa atin, para po complete tayo maglaro. Mungkahi ni Martin, medyo pawis na ito. Anong kargahin ka dyan? Paluin kita eh. Kontra niya sa anak. Meg naman, masyado kang pikon. Ani Tom na patuloy sa paghabol sa mga bata. Bakit ayaw mo bang sumali sa amin? Ayaw mo nun, the more the merrier. Ayoko, bahala kayo dyan. Ay, baka po kasi madapa si Mommy pala gaya ng dati. Pambubuking ni Martin. Hoy, natabilok lang ako nun, no? Depensa niya. Ay talaga, ngayon alam ko na. Baka kasi maulit, wawa naman si Mommy. Tumingin si Tom sa kanya at tumawa. Bahagya naman siyang umirap. Uncle Tom, pagod na ako. Pwede po bang pumunta tayo sa slide? Mungkahi naman ni Marvin. Sige ba, mag-slide naman tayo para hindi kayo pagpawisan. Pagsang-ayon nito. Tanaw ni Meg ang 3. Taga-alalay lamang naman si Tom, ngunit sumama rin ito sa pagpapadulas, kaya mas lalong nag-enjoy ang mga bata. Sumunod ay palitang itinulak ni Tom ang mga bata sa swing. At habang pinagmamasdan niya ang 3, ay tila may kirot at saya siyang naramdaman sa kanyang puso. Ang ganda palang pagmasdan kapag nakikita kong may umaalalay na isang ama sa mga anak ko. Hindi napigilang maisip ni Meg. Kontento namang silang 3 sa buhay. Subalit iba pala ang pakiramdam kapag kumpleto, lalo na't hindi maipaliwanag ang saya sa mukha ng mga bata. Lumipas ang kalahating oras. Naupo si Tom sa tabi ni Meg habang tinatanaw ang 2 bata sa batong mesa malapit lang sa kanila. Kumakain ng mga ito ng fries at siomai at may kasamang tubig na binili ni Tom. Nakakatuwang pagmasdan ng kambal mo anak, Meg. Alam mo, first time ko makipaglaro sa mga bata. Pasensya ka na kung pinagpawisan ka sa 2. Natutuwa lang sila at nakakilala ng bagong kalaro. Ano ka ba? Wala yun. Wala akong kapatid kaya wala akong naging kalaro lagi. Pwera na lang pag nasa school. Mabuti kambal ang anak mo. Hindi sila malulungkot. Tingin ng binata sa kanya. Tipid na ngumiti si Meg. Nakwento na ni Tom ang buhay nito noong una nilang tagpo. At maging siya, halos na ikwento na rin niya ang lahat dito tungkol sa kanyang buhay. Pero nakakatuwa ang kanya-kanyang personality ng 2, no? Kahit sobrang magkamuka. Ani Tom. Alam mo ba, hamak na mas makulit si Martin at sinasabi niya talaga nasa isip niya. Prangkang bata siya, pero maalalahanin yan. At si Marvin naman, tahimik at mas masunurin. Masipag rin maglinis kahit bata pa. Kaya nga nakakatawa talaga sila. Grade 1 na sila, no? 6 years old. Oo. Muli ay pinagmasdan ni Tom ang mga bata. Maya-maya nang matapos kumain ay lumapit ang kambal kay Tom. Uncle Tom, siso po tayo. Masiglang alok ni Marty na tila ay nakapag-refill na ng energy. Agad namang tumayo si Tom. Sige ba? Oy, sandali lang, mangungulit na naman kayo. Sita ni Meg sa kambal. Mommy, now lang naman po. Pakiusap naman ni Marvin. Hayaan mo na, Meg. Ako rin naman nag-e-enjoy makipaglaro sa kanila. Sabi ni Tom. O paano mga bata? Season na tayo? Yay! Muli ay duet ng 2. Hindi naman na nakaimig si Meg dahil iniwan na siya ng mga ito. Ang 2 lang ang nagsisiso. Taga-alalay muli si Tom. Lumipas ang 1 oras pa at dahil paggabi na rin, nag-alok ng umuwi si Meg. Tulog na ang mga bata bago pa man sila dumating sa bahay. Karga ni Meg si Martin, kay Tom naman si Marvin. Napagod ng mga bata kakalaro. Akala ko hindi sila mauubusan ng energy. Ani Tom na marahang inilapag ang karga sa kama. Naroon na sila sa kwarto ng unit ni Meg. Gigisingin ko rin sila maya-maya para kumain ng hapunan at maligo. Sabi ni Meg na inilapag sa tabi ni Marvin si Martin. Pinangmasdan nila ang 2, kay himbing ng tulog ng mga ito. Maya-maya ay bumaling ang tingin ni Meg kay Tom. Titig na titig ito sa 2. Sige Meg. Baka ikaw rin magpapahinga na. Siguro, mauna na ako. Sige, salamat sa pagsama sa amin. Walang anuman. Ani Tom, natipid na ngumiti. Tumalikod ito at tila ba pilit na humakbang paalis. Pero tinawag niya ito. Tom? Bakit? Ilingon ng binata. Baka gusto mo munang magkape. Ipagtitimpla kita. Talaga? Maayos itong humarap sa kanya at ngumiti. Tumango naman siya.
Tumambay sila sa veranda ng unit ni Meg. Presko doon at kairami ng bituin. Mag-aalas 7 na kasi ng gabi. Tahimik din dito sa lugar niyo, no? Parang sa bayan namin. Ang daling matulog ng mga tao. Sabi ni Tom. Nakaupo sila sa kawayang upuan habang nagkakape. Oo, tahimik dito at safe din. Siya nga pala, kamusta na ang ganap mo sa Paracale, Tom? Ayun, dati pa rin. Mag-fiesta na nga dun. Humigop ito ng kape, pagkatapos ay nilapag sa center table ang mug. Naalala ko dati nung umattend kami ng kasal ni Pepe. Parang fiestahan ng selebrasyon. Oo nga eh. Ang ingay ng sayawan nun, ano? Ganun talaga sa lugar namin kapag may ganung okasyon. Natatandaan mo pa? Pinasayaw si Pepe sa dance floor. Aliw na aliw ang mga bisita, lalo na ang bagong kasal. Oo, natatandaan ko. At ikaw naman hinahabol ng mga chicks kaya nakitabi ka sa akin. Kapwa sila nagtawanan. Most eligible bachelor kasi si Tom sa hometown nito. Mayaman pa dahil nga may legal itong minahan ng ginto. Tumabi ako sa iyo kasi nga, tomboy ka, di ba? Inisip ko noon na hindi ka magkakagusto sa akin. Safe ako. Natatawang anito. Ang ending, sinupladahan pa rin ako ng 3 babaeng naghahabol sa'yo. Kahit na hip-hop ang outfitan ko, nagselos pa rin ata sila. Bahagya rin siyang natawa. Pareho nilang inalala ang nakaraan dahil ng gabi ding yon ay nagsimula ang pagkakaibigan nila. Isinama rin siya ni Tom noon sa White Sand Gumaos Beach. Naranasan niya rin ang manghuli ng lobster, pati ang bumaba ng ilang metro sa more than 100 feet na minahan para kumuha ng tipak ng bita at i-refine yon para ma-extract ng ginto. Katunayan, may ilang gramo pa siya ng ginto na ibinigay ni Tom. Kung ano-ano pa ang napagkwentuhan nila. Nagtatawanan lang sila habang nagkakape. Parang bumalik sila sa dati na magaan ang pakiramdam sa isa't isa kahit na bagong kakikilala pa lang. Ang saya ko lang ng panahong naging kaibigan kita, Meg. Ikaw lang kasi yung babaeng kampante akong hindi bibigyan ng mali siyang pagkakaibigan natin. Di tulad ng iba. Napapikit-pikit si Meg. Oo naman, pwedeng mangyari yun. Anya, pero parang may kumurot sa kanyang puso sa tingin nito sa kanya. Hindi naman kasi totoo na hindi siya na-attract dito. Mahusay lang talaga siyang magtago ng nararamdaman. Kaya nga nung gabing may nangyari sa atin, tapos umalis ka ng walang paalam, nagalit ako sa sarili ko. Kasi baka nagalit ka sa akin dahil parang pananamantala ko yun sa'yo. Ano ka ba? Hindi naman ako galit. Gaya nga ng sabi mo, nangyari naman talaga ang bagay na yun. At tapos na yun. Hindi naman ako nakaramdam ng pang-aagrabyado mula sa'yo. Lasing kasi tayo nun. Salamat at okay na tayo. Tipid ng umiti si Tom. Nginitian niya rin ito sabay ng paghigop ng kape. Pero sina Marvin at Martin, ako ang ama, di ba? Biglang ani Tom. Sa narinig ay kamuntik ng maibuga ni Meg ang hinigop ng kape at nabilaukan pa nga siya ng magdalawang isip kung lulunukin yun. Ano ka mo? Bakit mo naman nasabi yan, Tom? Maikling tumawa ang binata pero seryoso. Tama ako, di ba? Ano ko sila? Napayuko si Meg. Inilapag ang mug at bahagyang umayo sa pagkakaupo. Oo, maikling sagot niya. Actually, inaasahan na niya yun. At parang wala namang point kung itago pa niya. Doon at doon din naman ang punta. Hindi naman na siya kambinata sa pag-amin niya. Kumbaga, parang alam na nito una pa lang. Ang galing, no? Nakabuo agad tayo, samantalang isang beses lang may nangyari sa atin. Iiling-iling, ngunit nakangiting sabi ni Tom. Ako rin eh. Ikaw kasi hindi ka nag-condom. Yun tuloy, nakadalawa agad tayo. Ani Meg na dinaan na lamang sa biro yun. Tumawa si Tom. Sobrang excited ko kasi ng gabing yun. Sa tingin mo, mag-aabala pa akong isuot yun? Naiawang ni Meg ang bibig at walang salitang lumabas doon. Agad siyang umiwas ng tingin nang makita ang pilyo nitong titig. Uminit tuloy ang kanyang pisngi. Nako, hindi ka pala nagsusuot ng kondom. Baka hindi lang sinatin at V ng panganay mo, Tom. Hindi responsable naman talaga ako. Lagi akong may proteksyon. At kaya kong kontrolin ang excitement ko. Pwera na lamang nung gabing kasama kita. Nanggigil ako sa'yo eh. Tumigil ka nga dyan. Ani Meg na dinampot ang chair pillow at inihampas dito. Ouch! Anito. Sapul kasi yun sa mukha ni Tom. Pero mas lalong lumalim ang tawa nito. Bakit ka ba naiinis? Pinapaalala mo pa kasi eh. Ayaw mo nun. Nag-iwan ako ng souvenir. At kamukhang kamukha ko pa. Kaya pala unang tingin ko sa kambal, may lukso ng dugo na agad ako naramdaman.
Kamukha mo? Hindi naman kaya. Ganoon na itsura ko nung bata pa ako, Megan. Kulay lang ang hindi nila minana kasi sa'yo sila nagmana ng kutis. At alam mo bang may kasabihan na kapag kamukha ng tatay ang anak ay in love raw ang nanay? So, head over heels ka ba sa akin noon? Feeling mo naman? Hampas niya sa braso nito. Puro pagtawa lang naman ang response ng binata. Pero maya-maya ay nagseryoso na ito. Pera biro, Meg. Kanina ko pa nakukutuban na akin ng dalawang bata. Pero hindi pa rin ako makapaniwala. Kinakabahan ako na ewan at nagkaalinlangan na magtanong sa'yo. Buti na lang at inanayahan mo ako magkape. Nakatulong tong kape para masabi ko sa'yo ang pakiramdam ko sa kambal. Alam mo, kung kinakabahan ka dahil ang iniisip mo'y obligahin kita na sustentuhan sila, ang sagot ko ay hindi. Kaya wala ka dapat na ipag-alala. Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Alam mong kaya ko silang suportahan habang buhay. Saka hindi lang ako gwapo, responsible din ako. Ngayong alam ko nang may anak ako, hindi ko tatakasan ng responsibility ko sa kanila. Ang saya ko sa totoo lang. Talaga? Siya naman ang hindi makapaniwala. Oo naman. Kaya lang, hindi ba sila nagtatanong kung bakit wala silang ama? Nagtatanong din naman, ilang beses na, lalo na si Martin. Hindi mo naman siguro sinabing patay na ako, di ba? Hindi naman, kasi alam ko naman kung nasaan ka talaga. Ang sabi ko lang sa kanila, nasa malayong lugar ka. Nagtatanong sila kung saan daw. Sabi ko, malalaman lang nila kapag lumaki na sila. Pero kung hindi ko nalaman, hindi mo ba sasabihin talaga sa akin? Ani Tom na tila ba may bahid ng hinanakit. Tumango siya. Narinig naman niya ang pagbuntong hininga ng binata. Naunawaan ko. Hindi ko pa nga malalaman kung hindi ako pumunta dito. May mga anak pala ako samantalang iniintindi ko lang ang sarili ko habang sila naghahanap ng ama. Bakit hindi mo man lang sinubukan na mag-reach out, Meg? Salubong ang kilay na tanong nito. Sorry naman. Natakot lang ako na baka hindi mo tanggapin ng mga bata. Bakit ko naman gagawin yun? Muli ay umiwas ng tingin si Meg. Hindi na nakaimik. Anyway, hayaan na natin. Hindi pa naman huli ang lahat. Pero pwede bang makilala naman ako ng mga anak ko? Pakiusap ni Tom. Walang problema. Pero hindi ko sila bibiglain. Hindi rin magtatagal at makikilala kanila. Hinawakan ni Tom ang kanyang kamay. Gagawin kong obligasyon ko sa kanila bilang ama. Mamahalin ko sila ng buong puso. Pangako yan. Sinserong sabi ng binata. At paano ako? Bigla na lang naisambit ni Meg sa isip. At maging siya ay nagulat sa naisip. Oo naman. Hindi ko sila ipagkakait sa'yo. Mabilis siyang tumango. Thank you, Meg. Anito na walang pasabing niyakap siya. Actually, na-miss niya ang makulong sa mga bisig ng binata. Pero hindi pwedeng isipin na porke mahal nito ang mga anak niya ay mamahalin rin siya nito. Nanggisingin ni Meg ang mga anak para paliguan at pakainin ay doon na rin niya ipinakilala si Tom bilang ama ng dalawa. Agad nagdiwang si Martin at tuwang-tuwa. Si Marvin naman sa una ay pinaprocess pa ang nalaman. Pero kalaunan ay umiyak ito at tahimik na yumakap sa ama. Okay na si Meg na masaya ang kanyang mag-aama. Pero tila ba may kulang pa rin sa kanyang puso. Kinaumagahan, dumaan si Meg sa shop ni Pepe kung saan nadatnan niya itong nagpapalit ng gulong ng isang kotse. Gaya ng nakasanayan, nagkwentuhan silang magpinsan. Sabi ko na nga ba, malakas ang kutob ko na walang reserbasyong tatanggapin nito mga bata, ate. Pagmamalaking sabi nito. Kung hindi niya tanggapin, wala namang problema. Tugon ni Meg. Nakaupo siya sa stool at pinagmasdan lamang ang ginagawa ng pinsan. Ito naman, tinanggap na nga eh. At parang naiinis ka pa sa kanya. Anong ginawa ng lalaking yun? Sabihin mo, akong bahala sa kanya. Pauuwiin ko rin lahat ng kuya mo rito at magtutulungan namin si Tom. Maangas na tugon ni Pepe. Ikaw bahala? Aniyaya mo ang uminom kagabi? Malaking-malaki mo pa sa tenan. Kulang na lang halikan mo ang lalaking yun. Sikmat niya. Napakamot si Pepe sa ulo at napangiwing tumawa. Ilang oras matapos malaman ni Marvin at Martin kagabi na ama ng mga ito si Tom, ay pumaroon sa kanila si Pepe. Tuwang-tuwa naman ang pinsan sa balita, kaya nagyayang mag-celebrate sa compound. Treat pa nito ang inuman. Since wala naman kayong problema, sana tuloy-tuloy na kayo sa good terms, ate. Ani Pepe. Hindi nakaimik si Meg na patuloy na pinagmamasdan ang ginagawa ng pinsan. Maya-maya ay narinig nilang dumating na ang sasakyan ni Tom. Pumarada yun sa tapat ng shop at bumaba ito kasama ng dalawang bata.
Sinundo kasi nito sa school ang dalawa na kanina ay hinatid rin kasama si Pepe. Hindi siya nakasama dahil may 3 uupa ng unit ang dumating. "Mami!" Takbo ng kambal patungo sa kanya at yumakap sa binti. Kamuntik pa siyang matumba. "Mami, alam mo ba na nabigla ang classmates namin nang makita si Daddy?" Masayang ani Martin. "Talaga anak?" Haplos niya sa buhok nito. "Opo, akala daw po nila wala kaming tatay." Sabi pa nito. Halata sa dalawang tuwa. Tila ba hindi humuhupa ang excitement mula nang malaman ng magandang balita. Akala lang nila yun. Siyempre, surprise ka mo. Sabi ni Tom na naglakad patungo sa kanila. Tumingin dito si Meg. Maging ito ay bakas pa rin sa mukha ang tuwa. "At alam mo po ba, Mami? Tinanong po ni teacher kung sino si Daddy kasi ang gwapo daw. Sabi ko po, Daddy namin ni Vin. Di ba, Vin?" Kwento pa ni Martin na siniko ang kambal. "Opo, Mami. Sabi rin po namin magandang mami namin." Lumabing siksik ni Marvin sa kanya. "At talagang ipinilit niyo ako, no?" Anyang natawa at ginusot ang buhok nito. Lumapit ang dalawa kay Pepe. Nagtawanan ang mga ito at nagkulitan. Hinila pa patawid sa kalsada ang tiyuhin at nagpabili ng fishball. "Tom, salamat sa pagsundo sa mga bata. Alam mo na, wala silang maipakilalang ama kapag nagtatanong minsan ng mga kaklase kung nasan ka. Kaya sobrang saya nila ngayon na nariyan ka." Tingin ni Meg kay Tom. "Ano ka ba? Wala yun. Hindi mo dapat ipagpasalamat dahil obligasyon ko naman yun. Gagawin ko lahat para sa mga bata." Malawak ng ngiti ni Tom. Tumango-tango naman si Meg at tipid ng umiti. Maya-maya ay tinawag sila ni Pepe na nasa kabilang kalsada kasama ang kambal. "Ate Meg, Tom, halina kayo at mag-fishball tayo." Nag-aalok si Pepe. "Ano, tara?" Ani Tom. "Sige na, saglit lang at may gagawin pa ako dito." "Sunod ka ah." Pagkuway sabi nito at tumawid ng kalsada. Pinagmasdan lang naman ni Meg ang eksena doon. Nagtatawanan ng 4 habang kumakain. Pati ang street vendor ay nakikitawa na rin. Hanggang sa dumami ang parokyano. Karamihan ay mga babaeng estudyante. Naningkit ang mga mata ni Meg nang tila ba dumikit ang ilan kay Tom at kinausap pa ito. "Aba, chick magnet talaga tong lalaki na to." Aniya sa isip. Si Tom naman ay tatawa-tawa rin. Kahit talaga anak mayaman ito ay magaling itong makisama. Hindi rin maarte. Kahit saan pakainin ay game to. Isa yun sinagustuhan niya sa binata. Napaka-humble nito. Pero bago pa siya tuluyang mainis ay tumalikod na lang siya. Inabala ang sarili sa pamamagitan ng pagpunas sa kanyang motor. Lumipas ang ilang araw. Si Tom na ang naghahatid sundo sa mga bata sa school bago ito pumunta sa site sa ipinagagawang gusali. Pagka-uwian ay sinusundo rin nito ang 2 bata tuwing lunchtime. Ihahatid muli at susunduin ng hapon. Minsan, kumakain sila sa labas o kaya nagluluto siya para sa dinner at inaalok na rin si Tom. Nagagampanan naman nito ng maayos ang pagiging ama, pero si Megan ay hindi nagugustuhan ang nararamdaman para sa binata. Habang patagal ng patagal kasi, ay mas lalong lumalalim ang pagtingin niya rito. Nang sumunod na araw ay nagpaalam si Tom sa kanila na pupunta muna sa Camarines Norte at may aasikasuhin. 1 linggo doon ng binata. At sino naman siya para hindi ito payagan? Okay lang naman sa mga bata basta raw bumalik ito dahil mamimiss to ng mga anak. At maging siya ay mamimiss si Tom na siya niyang ikinaiinis. "Mommy, we miss Daddy na po. Kailan siya babalik?" Tanong ni Marvin. Katabi niya sa magkabila ang side ng kama ang 2 anak. Kapwa nakayakap sa kanya. Siya naman ay hinahaplos ang buhok ng mga ito. Gabi na kasi at oras na ng pagtulog. "Anak, kakaalis lang ni Daddy. May work pa siya kaya 5 days pa bago bumalik. Pero mabilis naman ang araw." "Baka po matagalan na naman siya bumalik gaya ng dati. Di ba po ang tagal bago namin siya nakita?" Segunda naman ni Martin. Napatitig lamang si Meg sa kisame na natatanglawan ng lampshade. Nakaramdam siya ng kurot sa puso. Paano na lang kung hindi nakilala ng mga ito si Tom? Paulit-ulit sigurong hinahanap ng 2 ang ama ng mga ito. Hindi mangyayari yon dahil babalik si Daddy. Count lang muna kayo ng 5 nights pa, ha? At bukas si Mommy muna maghahatid sa inyo gaya ng dati. "Ay po, Mommy, the next day pala wedding ni teacher kaya wala po pasok." Imporma ni Martin. "Ah, ganun ba? Hindi ko nabasa sa group chat ng mga parents yun ah."
Opo, Mami. Mag-aasawa na daw po siya. Masaya po si teacher at excited. Magsusuot daw siya ng pinakamagandang dress na pang-wedding. Tingala pa nito sa kanya. Mami, kami po walang nakikitang dress mo. Puro pants lang at malalaking shorts na maraming bulsa at panglalaking t-shirts. Sabi naman ni Marvin. Aba, nasita mo pa ako ha? Natatawa niyang pinisil ang pisngi nito. Nasaan po yung pinakamagandang dress niyo na pang-wedding, Mami? Noon pong kinasal kayo ni Daddy. Naibuka ni Meg ang bibig, ngunit walang salita ang lumabas doon. Ang akala siguro ng kanyang mga anak ay kasal sila ni Tom. Mga anak, ang mabuti pa matulog na kayo at masyado ng gabi. Baka malate kasi kayo bukas. Good night na po. Halik niya sa noon ng mga ito para wala nang magtanong. Good night, Mommy. We love you po. Duet ng dalawa. I love you both, Anya. At siya naman ang hindi makatulog. Kinaumagahan matapos ihatid ang mga bata sa eskwela ay inabala ni Meg ang sarili sa pagde-general cleaning ng bahay. At nang hapon ay pinili niyang maglaro ng basketball sa likod ng compound para mabawasan ng stress. Mag-isa lang siya doon sa half-court. Meg! Tawag ng pamilyar na boses. Napahinto at napalingon siya sa pinagmula niyon. Ang binata pala yun. Tom? Malawak na ngumiti ang lalaki at naglakad patungo sa gawi niya. Napalunok lamang si Meg. Kasabay niyon ang pag-usbong ng sayang nararamdaman. Kay lakas talaga ng dating nito kahit sa simpleng paglakad lang. Nakasimpleng polo shirt at trouser lamang ito at rubber shoes na puti. Akala ko sa isang linggo ka pa bago umuwi dito. Bumalik. Harap niya sa binata. Akala ko nga rin eh. Parang di ko na kayang hindi makita agad ang mga bata. Namimiss ko agad sila kaya nagmadali akong bumalik. Talaga? Maikli niyang tawa. Sabi na nga ba, mga bata lang ang namimiss nito. Pinagpapawisan ka na. Kanina ka pang naglalaro, Meg? Mga 20 minutes. Gusto mo mag-one-on-one tayo? Anya na nag-dribble na papalit-palit sa magkabilang kamay ang bola. May alam ako mas magandang one-on-one, Meg. Pareho tayong pagpapawisan ng todo. Humalakip-kip si Tom at ngumiti ng may kahulugan. Bigla na lang napamaang si Meg. Pakiramdam niya ay hindi pagod ang dahilan kung bakit biglang uminit ang magkabila niyang pisngi. Iba kasi ang nasa isip niya. Pero kunwari ay baliwala yun sa kanya, kaya umiling-iling siya at tumalikod. Ngunit biglang inagaw ni Tom ang bola sa kanya. Oy, ano yan, Tom, ha? Ba't ka nang aagaw? Pustahan tayo. Ang unang makatatlong shoot, siya ang panalo. Suwestyon nito. Mabilis nitong pinadaan ang bola sa gitna ng mga binti. At anong pusta naman yan? Anyang namaywang. Ano nga ba? Alam ko na. May pabor akong ipapagawa kapag ako nanalo. At ikaw, bahala ka kung ano ipapagawa mo. Ano, game? Ganon? Umunat si Tom at isang kamay lamang ang ginamit pang dribble. Bakit, Meg? Kinakabahan ka? Huwag ka mag-alala. Pagpapasensyahan kita. Huwag mo ako minamaliit. Laking siyam na kuya to, no? Anyang bumelo at mabilis na inagaw ang bola dito. Halatang nagulat si Tom sa kanyang ginawa. Mabilis siyang tumakbo sa ring pero nang isushoot na niya ang bola ay biglang nasa likod na niya ang binata. Halos dikit na si Tom sa kanya dahil dama niya ang malapad nitong katawan sa kanyang likod. Feeling helpless siya dahil malaking lalaki ito. Binabalaan kita, baka ma-foul ka kakadikit sa akin. Babala niya. Huwag nating sundin ang rules, Meg. Ang sundin natin ay yung gusto natin. Suwestyon ni Tom na halos pagsalikupin ng mga braso nito sa kanya para maagaw ang bola. Napatingin siya sa mukha nito na kailapit at parang matutunaw siya sa uri ng tingin nito. Shit, ang gwapo. Sambit niya sa isip. Nakuha tuloy nito ang bola. Hoy, madaya ka. Sita niya nang lumayo ito. Madaya? Bakit? Consider technical foul yun. Distract mo ko. Talaga? Isang banda? Natigilan si Meg. Nakakahiya kung sabihin niya sa kagwapuhan siya nito na distract. Tumalikod si Tom at lumapit sa court. Nahabol naman ito ni Meg. Ngunit sa tangkad ng binata ay hindi niya maabot ang bola para tapikin. Tuloy ay ito ang nakashoot. 1 point. Ani Tom na tumalon at sumuntok sa ere. Ay, celebrate agad. Hindi pa tapos ang laban, oy. Kinuha ni Meg ang bola. Tumawa lang naman si Tom. Ngayon ay siya naman ang malayang tumakbo patungo sa ring. Ngunit nang isushoot na niya ang bola ay tumama lamang yun sa gilid ng ring.
Nakuha niya ang rebound. Ngunit nang mag-attempt muli na makakuha ng puntos ay tumama naman ang bola sa board. Nasalo niya ang bola nang bumanda ang lalaki. Napasulyap tuloy siya kay Tom. Ngunit napatigil siya nang makitang humihikabdo. Oy, bakit hindi mo ako pinipigilan, Tom? Nangiinis ka ba? Sige na, mag-shoot ka na kahit isang beses lang. Pagbibigyan na kita. Ani Tom na ikinumpas ang kamay sa ere. Aba, ano nga kala mo sa akin? Mahina? Anyang naningkit ang mga mata. Pagkatapos ay isinot ang bola at pumasok sa ring. Kita mo yun? Wow, hindi ko inaasahan yun ah. Tugon ni Tom na tila nabuhayan. Kinuha nito ang bola. Hindi ako maglalaro kung hindi ako marunong, kaya wag mo ako minamaliit porke babae ako. Humisi naman siya. Nagdedemand ka ba ng gender equality? Hindi ako pabor dyan minsan dahil may mga babaeng hindi kayang gawin ang ginagawa ng mga lalaki. And syempre, vice versa. At depende sa sitwasyon. Kaya ngayon pagbibigyan kita, Megan. Dahil lalaki ako at may pusong lalaki ka. Sabi pa nito, sabay ang pag-shoot ng bola sa ring. Nakaramdam ng inis si Meg dahil sa pagtawag nito ng may pusong lalaki sa kanya. At nang makuha ang bola ay tumungo siya sa ring at nag-layup. Marunong naman talaga siya mag-basketball, pero hindi siya magaling. Nadidistract din siya dahil si Tom ang kalaro niya. Maya-maya ay nakay Tom na naman ang bola. O, paano Tom? Tig-isang puntos na lang tayo. Ngisi niya, pero alam naman niyang pinagpapasensyahan lang siya ng binata. Magaling talaga ito. May naiisip na akong ipapagawa sa'yo kapag natalo kita, Megan. Mabilis itong nag-ankle breaker move, dahilan kung bakit na-impress si Meg. Pero mabilis niya rin itong naharang. Nice move. Magaling ka ha? Impressive dribbling, Tom. Anyang natatawa at the same time kinakabahan. Ako pa, sanay na sanay ako mag-dribble, lalo na ang mag-shoot. Kahit nakapikit, walang sabit. Kaya ka nakadalawa ako, di ba? Biro nito. Ngumiti pa ito na tila iba ang pahiwatig. Bastos, magseryoso ka nga, Tom. Sikmat niya. Napaangas si Tom habang nagdidribble. Bastos? Naka 2 points lang ako, bastos na. Ano bang iniisip mo? Tawa pa nito. Napailing si Meg sa sariling sinabi. Score pala ang tinutukoy nito. Akala niya kasi sina Marvin at Martin. Hahabulin sana niya si Tom. Yun nga lang, ang bilis ng mga pangyayari dahil walang pagdadalawang isip na sinut nito ang bola. Dahilan kung ba't siya napanganga. Paano yan, Meg? Panalo ako. Considered 3 points na nga yun eh. Grabe, hindi mo talaga ako pinagpasensyahan ha? Gender equality nga, di ba? Tumaas ang isang sulok ng mga labi nito habang papalapit sa kanya. Pero hindi naman yun ang gusto kong ipagdiinan. Baka kasi matalo ako sa pustahan at hindi ko makuha yung ipagagawa ko sa'yo. Ano ba kasi ang dare mo, Tom? Promise mo, hindi ka uurong? Hindi ako uurong kahit ikaw lang ang may gusto ng pustahang to. Ano ba kasi yun? Salubong ang kilay na tanong niya. Umiti si Tom at humalukip-kip. Pwede ba magsuot ka ng dress kahit 1 day lang? Yung floral ba at below the knee? Ha? Laglag ang pangang reaksyon niya. At bakit mo naman ako pagdedressin? Para kahit papaano naman magmukha kang babae. Baka kasi sabihin sa school ni Navin at Tin, 2 ang daddy nila. Anito na humalakhak. Naningkit ang mga mata ni Meg. Tingin mo nakakatawa yung suggestion mo? Hindi, pero nagmamalasakit lang ako. May ganda ka naman, Meg. Kapag nagporma ka pang babae ay lilitaw yan. Ayaw mo nun? Posible pa namang may manligaw sa yung ibang lalaki. Napalunok si Meg. Pagkatapos ay ibinato ng malakas ang bola kay Tom. Diyan ka na nga. Anyang tumalikod at mabilis na naglakad palayo. Meg, sandali! Tawag ni Tom sa kanya. Nang mahabol ay hinawakan siya nito sa braso. Bitiwan mo nga ako. Bawi niya sa braso. Kung gusto mo, ikaw ang mag-dress. Sabi pa niya sabay takbo. Agad siyang dumiretso sa kanyang unit at pabagsak na naisara ang pinto at sumandal doon. Naikuyom rin niya ang mga kamay. Masyado ba siyang sensitive? Siguro hindi. Dahil hindi naman siya pusong lalaki. At sa totoo lang ay nasaktan siya sa sinabi ni Tom na mag-dress siya para may mandigaw na ibang lalaki sa kanya. Gayong ang totoo ay ito lamang ang laman ng puso niya. Kaya naman niyang mag-dress pero naiinis siya na parang pinamimigay siya nito. Natigilan si Meg sa inisip. Napapikit siya ng mariin. Nagsasuggest si Tom ng ibang lalaki. Gayong magpahanggang ngayon ay ito lamang ang kanyang mahal. Ngunit ang tingin lang nito sa kanya ay inalang ng mga anak nito.
Nang hapon ding yon, inunahan ni Meg si Tom na sumundo kina Marvin at Martin. Ngunit naabutan rin siya nito na naghihintay sa labas ng classroom. Makikipag-usap pa sana ito sa kanya, ngunit pinaramdam niya na inis pa rin siya rito. Ang mga bata naman ay namiss ang ama, kaya pinabayaan niyang sa sasakyan na lamang ni Tom ang mga ito sumakay. Nagyaya pa ang lalaki na kumain sa labas bago sila umuwi, pero umalis na si Meg sakay ng e-trike. Kinaumagahan, maagang may kumatok sa pinto ng unit ni na Megan. Agad niyang pinagbuksan ang nasa labas sa pag-aakalang isa sa tenant yon o kaya ay si Pepe na makikikape sa kanila. Good morning. Malawak ang ngiti na bati ni Tom nang pagbuksan ito ni Meg ng pinto. Nagyaya si Tom kahapon na mamasyal. May bagong bukas kasing mall sa kabilang bayan at doon daw dadalhin sina Marvin at Martin. Eksakto walang pasok ang mga to. Maaga ang mga ito nagising at kasalukuyan ng nagbibihis. Ikaw pala, pasok ka muna. Ani Meg na naubo at nilawakan ng pagbukas ng pinto. Wow, anong signal ng bagyo ang dumaan dito? Tanong ni Tom nang pumasok sa loob at ilibot ang paningin sa paligid. Kalat doon ng mga laruan, pati ang mga damit na bagong laba na nasa sofa ay hindi pa rin natitiklop. Oo nga eh, nung hinatid mo kasi yung dalawa dito kagabi, naglaro pa sila at kumain pa ng pasalubong mong chocolates, kaya na hyper. Antok na ako para maglinis, mamaya ko lang nang ililigpitin. Paliwanag ni Meg. Isinara niya ang pinto at muling naubo. Humarap sa kanya si Tom. Oh, ba't di ka pa nagbibihis? Wala ako sa mood. Kayo na lang ng mga bata. Mag-aayos pa rin ako dito. Sagot ni Meg. Naglakad siya patungong mesa sa dining at nagligpit ng mga pinagkainan. Daddy! Malambing na sigaw ni na Marvin at Martin nang lumabas ang mga ito sa kwarto at yumakap sa binti ng ama. Aba, parehong bright orange ang suot ah. Hawak ni Tom sa magkabilang balikat ng dalawa. Just in case, madali silang makita sa crowd. Ikaw nang bahala sa kanila, Tom ah. At kayong dalawa, mag-aalis sa tabi ni daddy nyo. Maliwanag? Turo niya sa mga ito. Opo, Mami. Meg, sigurado kang di ka sasama? Salubong ang kilay na tanong ni Tom. Hindi, kayo na lang. Ayaw po ni Mami kasi maglilinis pa daw po siya. Ani Martin sabay baling sa ina. Sama ka na po, Mami. Tulungan ka po namin maglinis pagbalik natin mamaya. Sige na, kayong tatlo na lang. Sagot niya na dinala sa kusina ang iniligpit na mga plato. Mami, pasalubungan ka na lang po namin. Ano pang gusto mo? Malambing na tanong ni Marvin. Wala, mag-enjoy na lang kayo mga anak. Alam ko ang gusto ni Mami. Dress na bulaklakan. Pangaasar ni Tom at tumawa. Inikutan ni Meg ng mga mata si Tom. No thanks. Anyang muling naubo. Namamalat na rin ang boses niya. Saglit siyang tinitigan ni Tom. Meg, okay ka lang? Okay lang ako. Umalis na kayo. Tiyak maraming tao ngayon na nag-aabang sa pagbubukas ng mall. Babay po, Mommy! Lapit sa kanya ng dalawang bata para humalik. Sa tuktok ng ulo niya humalik ang mga ito. Ako rin pakis, Mami Megan. Sabi nito ang bago lumapit sa gawi niya. Tumigil ka nga dyan. Nangaasar ka na naman. Hindi ah. Sagot nito at walang pasabing hinalikan siya sa gilid ng labi. Hindi na siya nakapalagpa dahil mabilis lang yon. Napasandal tuloy siya sa lababo. Ang kambal naman ay impit na nagtawanan. May gusto kong ipabili, Mami Megan? Ngiting tanong ni Tom. Wala. Pwede ba lumayas na kayo? Bye-bye, Mommy. Paalam ng dalawang bata. See you later, Mommy. Segunda naman ito bago tumalikod. Napapikit si Meg. Kay ganda sanang pakinggan ng tawag ni Tom ngayon sa kanya. Yun nga lang ay malamang nang aasar lang to. Sa wakas ay umalis na ang tatlo. Naghugas ng kamay si Meg. Pumunta siya sa sala at pabagsak na napaupo sa sofa. Sakit ng ulo ko. Ngiwi niya. Nilalagnat kasi siya, pero marami pa siyang gagawin. Struggle talaga sa umaga kapag may chikiting. Ang sakit sa ulo ng mga kalat. Halos 15 minutes siyang nakaupo bago nagdesisyong tumayo. Kahit may sakit ay ayaw niyang hindi kikipo. Kaya minabuti muna niyang kumpunuhin ang wooden study table ng kanyang mga anak. Pinukpok niya ng martilyo ang paanan niyon nang may bumukas sa pinto. O Tom, bumalik ka? Takang tanong niya. Anong ginagawa mo, Meg? Tanong nito na lumapit sa kanya. Kinukumpuni ko tong paan ng mesa. Sa sobrang kulit ng dalawa, pati ito nadali. May nakalimutan ka ba? Wala naman.
Akin na yung martilyo. Walang sabi-sabing nakuha agad nito yun sa kamay niya. Oy, teka, anong ginagawa mo? Nagsalubong ang mga kilay niya at tumayo ng maayos. Akin na yan. Tinangka niyang agawin ang martilyo, ngunit iniiwas nito. Ako na ang gagawa nito. Alam mo, Meg, hindi porke tomboy ka, kailangan mo nang gawin ng gawaing panlalaki. Wala akong choice. Ako lang ang pwedeng gumawa. Nahihiya na ako kay Pepe umutos. Andito na ako, may katawan ka na. Agad na tugon ni Tom. Seryoso at malamlam ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Umiwas ng tingin si Meg at humalukip-kip. Alam mo, Tom, oo, tomboy ako, pero hindi ako lesbian. Ha? Bakit? Magkaiba ba yun? Oo, lagi mo sinasabi na tomboy ako without knowing na magkaiba yun. Ang tomboy pwedeng lalaki lang sa galaw at forma, pero di ibig sabihin nun, nagkakagusto na automatic sa babae. Ang lesbian, babae talaga ang gusto nila. Ah, ganun ba? Tumangot-tango si Tom at pumikit-pikit. Akala ko kasi same lang. Ang bopals ko pala. Buti na lang pogi ako. Salamat sa pag-educate, Meg. Nitong tumawa. Hindi ka bopals, no? Ika nga, life is a never-ending learning journey. At saka, yun kasi ang nakasanayan dito sa Pilipinas. Teka, nasa ng mga bata? Tumingin siya sa pinto. Ibinaba ni Tom ang martilyo sa mesa. Ako na mag-aayos dito mamaya. Huwag mo nang pakialaman ng mesa na yan, okay? Anang binata na nagsimula ng damputin ang mga laruan na nagkalat. Pakurap-kurap naman itong pinagmasdan ni Meg. Ang tanong ko ang sagutin mo, nasan ang kambal? Iniwan ko muna kay Pepe. Wala naman daw siyang gagawin ngayon sa talyer. Manonood na lang muna daw sila ng sine at maglalaro sa Crossy Mall. Binigyan ko na lang sila ng pera. Imporma nito na ang tinutukoy ay iyong maliit na mall doon sa bayan. Ha? Akala ko ba sa bagong mall sa kabilang bayan kayo pupunta? Takang tanong niya. Bahagya pa siyang naubo. Saka na lang, pag tayo ng 4 na magkakasama. Hindi ko maatim na mamamasyal kami habang ang ina ng mga anak ko andito sa bahay at may iwan mag-isa. Saglit na hindi makakibo at makapagsalita si Meg. Umiwas na lang siya ng tingin at nakipulot na rin ng mga laruan. Okay lang, hindi naman kasi maganda ang pakiramdam ko. Yun nga eh. Halos pabulong na sabi ng binata. Nagitla si Meg dahil bigla na lamang niyang naramdaman na nasa likuran na niya ito. Tom? Kaya walang rason para mag-relax ako ngayon. Sa ngayon, hayaan muna natin ang mga bata na magsaya kasama ang tito nila. Ako naman, ikaw ang mas priority ko. Halata ako ng masama ang pakiramdam mo kanina, kaya hindi na rin kita pinilit na sumama. Paliwanag nito at walang pasabing binuhat siya. Ano bang ginagawa mo? Tili niya na otomatikong napayapos ang isang braso sa batok nito. Parang mas mabigat ka nung huling karga ko sa'yo, nung nabuo natin ng mga bata. Ngisi nito. Sira. Busangot niya at bahagyang nayuko. Uminit palalo ang pisngi niya hindi dahil sa lagnat, kundi dahil sa kapilyuhan nito. Nagsimula nang maglakad si Tom papunta sa kwarto. Ano ba? Bitiwan mo nga ako. Tulak niya rito. Hindi siya pinakinggan ng binata. Bagkus ay inilapag siya nito sa kama. Sinabi ng bitiwan mo ako, Tom. Pwede ba wag ka nang makulit? Halikan kita dyan eh. Pigil nito sa kanya nang tangkain niyang bumangon. Ngunit mapilit siya, kaya kinubabawan siya nito. Habang nakahiga siya ay nakaluhod si Tom. Ipit sa pagitan ng mga tuhod nito ang kanyang mga hita. Itinukod ni Meg ang mga siko at braso sa kutsyon. Tom, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Ako rin, Meg. Hindi ako nagbibiro. Matigas nitong sabi. Napalunok siya. Ang pwesto nilang yon ay pamilyar na sa kanya. Ang pinakaiba lamang ay walang damit noon si Tom. Pero ang tingin ng mga mata nito sa kanya ay tulad ng dati. Malamlam, nang aakit. Kaya ako rin iniwan ng mga bata kay Pepe ay parang masolo kita, Meg. Ano bang pinagsasabi mo riyan? Mas lalo pang nag-init ang kanyang muka. Mabilis rin ang pagdagundong ng kanyang puso. Nagsimula ng haplusin ni Tom ang magkabila niyang braso. Kasabay nun ang tila libu-libong boltahe na bumuhay sa kanyang dugo. Taas-baba ang dibdib niya sa kabang may halong excitement. Kaya lang, baka kapag sinubukan natin sa ikalawang pagkakataon, kambal ulit. Baliw ka, Tom. Sikmat ni Meg sa namumulang muka. Ano bang iniisip ng lalaking to? Pinaglalaroan lang ba ang damdamin niya? Pumikit ito at huminga ng malalim. Pagkatapos ay naupo na lang sa gilid ng kama. Mabilis namang naupo rin si Meg.
Pinagmasdan niya ang binata na mapupungay pa rin ang mga matang nakatingin sa kanya. Hindi ka ba naaawa sa akin? Ina ako ng mga anak mo. Nilalagnat na nga ako ay kung ano-ano pang kalokohan mo. Pwede bang wag mong i-apply sa akin ang pagiging playboy mo? Konsiderasyon lang sana. Puno ng hinanakit na sabi niya. Hindi sumagot si Tom. Bagkus ay mabilis siya nitong kinabig para yakapin. Anong ginagawa mo, Thomas? I missed you, Meg. Ng binata. Mas lalo nitong hinigpitan ng pagkakayakap sa kanya, habang sinasamyo ang mabango niyang buhok. Hindi kita maintindihan. Pwede bang bitiwan mo ko? Tulak niya dito, pero iba ang sinasabi ng kanyang puso. Nangungulila siya sa yakap nito. Mahirap bitiwan na taong mahalaga sa akin. Kahit sinusungitan mo ko, hindi ko yun magagawa. Noong una ko pa gustong gawin to at sabihin sa'yo how much I miss you. Pero natatakot akong baka magalit ka kung gagawin ko ang ganito. Paano hindi kita susungitan? Puro ka pagbibiro at pangaasar. Bahagyang inilayo ni Tom ang sarili sa kanya at tiningnan siya ng diretso sa mga mata. Sorry kung idinadaan ko sa ganun ng lahat, Meg. Idinadaan ko lang sa pagbibiro kasi baka kapag pinakita ko sa yung gusto kita, i-reject mo ko. Gusto mo ko? Hindi makapaniwalang tanong niya. Oo. Naalala mo yung pustahan natin kahapon? I-dare ko sana nung natalo ka ay pumayag kang ligawan kita. Kung pumayag ka, gagawin ko lahat para mahulog ka sa akin. Kung hindi, wala kang magagawa. Niligawan pa rin kita. Hindi makapagsalita si Meg. Napalunok lang siya ng paulit-ulit. Hindi ba sabi ko sa'yo, Meg, unang kita ko pa lang sa'yo sa parakali noon. Pakiramdam ko safe ako sa'yo. Kasi nga tingin ko di ka magkakagusto sa akin. Pero ako pala yung nagkagusto sa'yo. After that night na lagi tayong magkasama, hindi na maipaliwanag ang saya at gaan na nararamdaman ko na hindi ko pa naramdaman kanino man. Totoo ba yung sinasabi mo? Paniniyak ni Meg, kasabay ang pag-usbong ng saya at pag-asa sa kanyang puso. Oo, nung gabing may nangyari sa atin, akala ko tawag lang ng laman ng lahat. Pero nung kinaumagahang tinakasan mo ko, aamin kong nasaktan ako. Ang daming tumatakbo sa isip ko. Gusto kitang hanapin noon. Pero what if galit ka sa akin dahil nagtiwala ka sa akin tapos sinamantala kong lasing tayo? Masyadong na-overwhelm si Meg sa revelasyon ni Tom, pero ramdam niyang nagsasabi ito ng totoo. Napangiti siya at kamuntik na siyang maiyak, pero umurong yon nang makitang si Tom na ang lumuluha. Oy, bakit ka umiiyak? Wala lang. Nung umalis ka at pagkatapos kong mag-isip ng kung ano-ano, sabi ko sa sarili ko, kalilimutan na kita. Kasi baka pag nag-reach out pa ako sa'yo, magalit ka pa. For the past years, hindi na lumalim ang pagtingin ko sa'yo dahil naging busy na ako sa buhay. Busy sa trabaho, travel at pakikipagsaya. Pero palagi ko pa rin sumasagi sa isip ko, Meg. Pero naisip ko rin na malamang nakahanap ka na ng karelasyon na kapwa babae. At ayaw mo sa lalaki na gaya ko at isang malaking pagkakamali lang ang nangyari sa atin. Kaya ka biglang umalis nun. Kaya hindi na rin kita sinubukang hanapin pa. Napalunok si Meg at gamit ang kamay, pinunasan niya ang luhang dumaloy sa pisngi ni Tom. Hinawakan naman yun ng binata at banayad na hinalikan. Huwag ka nang umiyak. At least ngayon, narinig ko na ang point of view mo. Tumango si Tom. Oo, Meg. Natakot akong baka magalit ka kapag nagpakita ako. Pero kailan lang, 6 hours from my hometown, dito ka lang pala nakatira. Ang saya ko nang makita ko si Pepe. At mas na-excite akong isipin na ikaw ang makikita ko muli. Walang mali sa pagkikita natin dahil uupa lang naman ako. At nang makita kita, doon ko na-realize na special ka pala talaga sa akin. At mahal na pala kita, Meg. Noon pa man, hindi tomboy ang tingin ko sa'yo. Kung hindi ka lang umalis noon, niligawan talaga kita at gagawing babae sana. Napayuko si Meg, pero hindi na niya napigil na yakapin ng binata. Tom, all this time, gusto mo pala ako? Oo, kaya ang saya ko nang makita kita ulit. Lalo na nang malaman kong may mga anak tayo. Sagot nito na yumakap rin sa kanya. Nung araw na iniwan kita, natakot ako na baka i-reject mo ko dahil nga chick magnet ka. At natakot rin ako na kapag nakilala mo mga bata ay i-reject mo. Anyang kumalas rito at tiningnan ito ng buong pagmamahal. Pareho lang pala tayong natakot. Sayang ng panahon, no? Sobrang sayang, kasi dapat matagal na tayong buo. Pero kalimutan na natin ang nakaraan. Ang importante, nandito na ako para sa inyo ng mga anak natin. Babawi ako, ah. Ginagap nito mang isa niyang kamay.
Binigyan yon ng binata ng mamunting mga halik at nagdulot ng kiliti sa kanyang katawan. Pagkatapos ay inilapit nito ang muka sa kanya upang angkinin ang kanyang mga labi. Napapikit na lang si Megan nang maramdaman ang mainit na mga labi nitong marahang gumagalaw. Bahagya pa siyang napasinghap nang maramdaman ang dila ng binata sa pagitan ng kanyang mga labi. Goodness! Muling bumangon ang familiar na init sa kanyang katawan. Ang panginginig ng kanyang mga tuhod gaya noong nakaraang 7 taon. Kiss me back, gaya nung dati, Megan. Utos nitong saglit. Nang sundin niya ang nais nito ay napaungol ang binata. Mas kinabig siya nito. Hinaplos ang kanyang likod at niyakap na tila ayaw na siyang pakawalan pa. I miss doing this with you, Meg. Habol ang hiningang sabi ni Tom. Lumandas ang labi nito sa kanyang pisngi. Sa tenga at sa leeg na animo sinisimsim ang kanyang bango. Ipinatong niya ang mga kamay sa balikat ng binata na muli siyang hinalikan. Mas may diin, mas malalim. Naputo lang yon nang kapwa silang kapusin ng hininga. I love you, Meg. Malamyos na anito. Mahal din kita, Tom. At may sasabihin ako sa iyong sikreto. Ano yun? Hindi naman talaga ako tibo. Hindi naman siguro ako magpapabuntis sa'yo kung tomboy ako. Dahil sa mga kuya ko kaya ganito ako manamit. Saka komportable ako sa ganitong suot. Pero sa nagdaang 7 taon, nakafocus lang ako sa kambal at never akong tumingin sa ibang lalaki. Hindi ko alam kung bakit ikaw lang ata ang kilala ng puso ko. Dahil naka-reserve ka lang talaga para sa akin. Tama kang hinala ko na hindi ka talaga tomboy. Pero nagkulang pa rin ako ng effort na hanapin ka. Patawarin mo sana ako. Ayos lang. Kasama ko naman ng kambal kaya hindi ko rin masyadong ininda ang 7 taon na wala ka. At sabi mo nga, hindi pa naman huli ang lahat para bumawi. Salamat, Mommy Meg. So, tayo na ha? Wala nang ligawan? Wala na. May kambal na nga tayo, magliligawan pa. Anya, kapwa sila nagtawanan. Ayaw na nilang gawin pang komplikado ang lahat. Kung pwede namang diretsahan na lamang at happy lang. Walang mapagsidlan ang sayang nararamdaman ni Meg. At nang hapong dumating ang mga bata ay sinabi ni Tom na magpapakasal na sila at papalitan na ng mga bata ang apelido. Nang dumating ang gabi ay nagpa-party si Pepe sa buong compound para mag-celebrate kasama ang ilan nilang pinsan. Nakilala rin ni Meg ang napakaganda at mabait niyang magiging biyenan through video call. Sobrang saya nito nang makilala sina Marvin at Martin at ganoon rin ang mga bata. Excited na ang ginang na makilala silang mag-iina. Kaya naman agad silang dinala ni Tom sa parakale para formal na ipakilala sa mommy nito na lubos na maligaya at mainit ang pagtanggap sa kanila. Sa wakas daw ay natupad na nito ang pangarap na magkaapo at magkaasawa si Tom. At sa kauna-unahang pagkakataon ay pinagbigyan niya ang nobyo na magsuot siya ng dress na bulaklakin. Ayaw din niyang isipin ng bebyanin niya na mas barako pa siya kay Tom. Unti-unti ay sinasanay na niya ang sarili na magbihis pang babae. Pagkalipas ng 2 buwan, nagpakasal na sina Meg at Tom doon sa San Felipe. Malaking selebrasyon yon dahil imbitado lahat ng kamag-anak nila, lalo na ang mga kapatid ni Megan na sobrang saya para sa kanya at sa kambal. Tamang-tama rin at may bahay na for sale na malapit sa apartment nila, at yun na ang binili ni Tom para sa kanila. Pinalakihan lang nila yon at pinarenovate. Bumabalik at nag-i-stay pa rin si Tom sa Paracale para sa business. Tuwing weekend ay nauwi ito sa kanila. O kaya naman ay sina Meg ang pumupunta sa Paracale para samahan ng asawa at biyenan. Hindi pa nila plano ang magkaanak agad. Saka na lang kapag 10 years old na sina Marvin at Martin. Nais muna kasing punan ni Tom ang mga nawalang panahon para alagaan silang 3. Sa ngayon ay pareho nilang masayang ginagampanan ang tungkulin bilang asawa at magulang. Natutulungan na rin sila sa mga negosyo nila. Masayang-masaya na sila sa piling ng isa't isa at ng kanilang mga anak. Minsan ay hindi maiiwasan na may tampuhan sa kanilang pagsasama na normal lamang naman sa mag-asawa. Ngunit agad din nila yung inaayos at hindi tinutulugan. Kahit hinayaan nilang lumipas ang panahon at hindi hinabol ang isa't isa noon, malinaw na para talaga sila sa isa't isa. Dahil ang tadhana na ang gumawa ng paraan na muling magtagpo ang kanilang mga puso at doon nila nahanap ang tunay na kaligayahan. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like,
comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.